The Boss Husband. Credit to the author. 114 hanggang 19. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata, at matatandang walang asawa. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Nang dumating si Justin sa pinakamalalim na paradahan sa ikalawang palapag, nandoon ang pulang Audi A4 ni Talia gaya ng inaasahan, ngunit nakalock ang kotse. Dahil tinted ang mga bintana ng sasakyan, hindi makita ang loob. Nang lumakad si Justin, at kumatok sa pinto ng kotse, walang tunog ng anumang aktibidad sa loob. Nagpakita ng malalim na ngiti, si Justin ay nagkunwaring tumalikod at umalis. Justin. Ang pinto sa likod ng kotse ay agad na nagbukas ng isang maliit na bitek. Ang maganda at malarosas na pisngi ni Talia ay bahagyang dumikit habang kinakabahan niyang sinisigaw ang pangalan ni Justin. Nagkunwaring nabigla si Justin habang lumingon, "You, Department Head Morris, nasa loob ka talaga ha? Nagtataka ako kung bakit hindi ka pumasok sa trabaho ngayong umaga. So nagtatago ka sa kotse mo, naglalaro ka ba ng tagwan? Itago mo ang iyong puwet." Nababaliw na si Talia dahil sa pagkabalisa, ng walang ugali ng isang banal na babae, hindi niya napigil ang sumigaw, "Ano ba ang nangyayari? Bakit ako naging ganito nang walang dahilan? Maging tulad ng ano?" Pilyong ngumiti si Justin habang nagtatanong. Namula ang magandang mukha ni Talia, nauutal siya, "Iyon ay. Bakit nawala ang aking mga damit?" Pakiramdam ni Talia ay parang nabubuhay siya sa isang bangungot, sa orihinal ay maganda ang kanyang kalooban ngayon, dahil sa mungkahi ni Justin, nalutas niya ang maraming problema sa bahay. Gayunpaman, pagdating niya sa kumpanya at bababa na sana ng sasakyan, bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo, pagkatapos ay nagdilim ang kanyang paningin, at hindi niya alam kung ano ang nangyari pagkatapos. Nang muli siyang magising, napagtanto niyang nakahiga siya sa backseat ng kanyang sasakyan na hubot-hubad, pati ang kanyang itim na panty ay nahubad na lahat. Walang natira kahit isang piraso. God damn it! Hindi ako babaeng MC ng horror film, anota. Ang ganitong kakaibang kababalaghan ay hindi nangyayari sa mga pelikula. Si Justin ay hindi nagpatuloy sa pagbibiro sa kanya, tila ang kanyang magandang babae na superior ay may mahusay na tibay ng pag-iisip, at hindi nasira sa ganitong sitwasyon. Kaya't mahinahong sinabi niya, "Kung gusto mong malaman ang dahilan ng lahat ng ito, masasabi ko sa iyo, ngunit ang bagay na ito ay medyo kakaiba, kaya nasa iyo na paniwalaan ito. Sabihin mo muna." Bihira na makita ni Talia si Justin na seryoso. Bagamat wala siyang damit at nakaramdam ng awkward na nagtago sa kotse, pinatatag pa rin niya ang kanyang pag-iisip upang tingnan si Justin sa siwang ng pinto. Inayos ni Justin ang kanyang mga iniisip, pagkatapos ay nagsimulang dahan-daang isinalaysay ang nangyari kaninang umaga. Ang buod ng kwento ay, mayroong isang grupo ng mga masasamang tao na gustong magnakaw ng isang bagay na mahalaga kay Justin, ngunit si Justin ay wala talaga nitong item, kaya hindi niya ito maibigay sa kanila. Kaya naman, naisipan nilang gamitin ang mga taong malapit kay Justin bilang bargaining chip para pilitin si Justin na ipasa ito sa kanila. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na hindi nila matatalo si Justin sa huli, kaya nabigo ang kanilang pamamaraan. Tungkol sa usapin tungkol kay Francis sa pasukan ng kumpanya, mas mahirap ipaliwanag, kaya't maipaliwanag lamang ni Justin na, bago nagpa siya ang masasamang taong iyon na gamitin si Talia, na imbestigahan na nila ang background ni Talia. Matapos patilsikin si Talia, isa sa kanila na dalubhasa sa pagbabalat kayo, hanggang sa ganap ng mabago ang kanyang mukha, ay nagpanggap na si Talia. Ginaya pa niya siya ng perpekto, pagkatapos ay ginamit ang kanilang chess piece na si Francis para magdala ng gulo kina Talia at Justin. Hindi lang nila naapektuhan ang imahe ni Talia, pinamukha pa nilang si Justin ang manliligaw ni Talia. Ngunit hindi naging masama ang nangyari, dahil mabilis na kinaladkad ni Justin ang babae, ang problema lang ay malamang na umiikot ang mga chismis ng medyo matagal.
Matapos marinig ang lahat ng iyon, si Talia ay nanatiling tahimik ng ilang sandali, pagkatapos ay itinaas ang kanyang ulo na may pag-aalinlangan at sinabing, ang bagay na iyon ay nasa iyong mga kamay, hindi ba? Natigilan si Justin, anong bagay? The thing that they are trying to steal, it's actually in your hands. Nagsinungaling ka sa kanila, tama ba? Agad na umiling si Justin, paano iyon, wala talaga ako. Binigyan siya ni Talia ng masamang tingin, pagkatapos ay muling nagtanong, mabuti kung ganoon, sabihin natin na mayroon ka nito, at hindi mo nagawang talunin sila ngayon, gagamitin mo bang ipagpalit ang bagay na iyon kapalit ng buhay ko? Ang biglaang tanong na ito ay nakakabighani ni Justin, naramdaman niyang nanginginig ang kanyang puso sa kabila ng kanyang matinding lakas ng pag-iisip. Gusto ko ba? Gagamitin ko ba ang bato ng Diyos para ipagpalit ang buhay ng babaeng ito? Ito, pakiramdam ko ay hindi ko na kailangang sagutin, hindi sila katugma sa akin. Umiwas si Justin. Ang tinatanong ko, paano kung hindi mo sila matalo? Gusto kong sagutin mo ako ngayon din. Matigas na tanong ni Talia, unti-unting humupa ang pamumula ng kanyang mukha, may nerbiyos at malikot na tingin sa kanyang mga mata, ngunit may higit na pag-asa. Tahimik na tinitigan siya ni Justin, isang ganap na kakaibang imahe ang lumitaw sa kanyang isipan. Sa panahon ng proseso ng recruitment, ang magandang figurang iyon na may kumpiyansa ng ngiti. Kapag ipinadala siya sa kumpanya ng hoodlum, ang tuso at malupit na tingin na iyon. Ang cute niyang mukha ng pagkabigla nang matanggap niya ang tseke na ibinalik niya. Nang sinasamahan niya si Marian sa tabi ng kanyang kama, ang banayad at simpleng pagtingin sa likuran niya. Nang siya ay inagaw ni Kevin, kung gaano siya kalakas na lumaban at nagmura. Sa stall sa gilid ng kalsada, ang babae mismo ang nagbuhos at uminom ng matapang na alak, ikinwento sa kanya ang mga kwento ng kanyang nakaraan. Sa construction site, ang nanlulumo at walang magawang luha ng babae, at ang kanyang tiyaga na hawakan ang kanyang bag nang hilahin ito ng kanyang hindi makataong ama-ama. Kanina pa, bigla siyang niyakap ng babaeng ito, at binigyan pa siya ng mamasa-masa at nanginginig na halik. Ang halik ay naglalaman ng matamis na lasa ng alak na tila nagtatagal pa sa kanyang bibig. Ang mga eksenang ito ay naging isang maikli ngunit hindi malilimutang pelikula, na patuloy na lumalabas sa isipan ni Justin. Nang makita si Justin na malalim ang iniisip, isang nalulumbay na emosyon ang nagpakita sa mga mata ni Talia, at ibinaba niya ang kanyang tingin. Kalimutan mo na, kung ayaw mong sagutin. Gusto ko. Biglang nagpakita si Justin ng isang matingkad na ngiti at itinaas ang kanyang ulo, na may malinaw na mga mata ay tumingin siya kay Talia, ipagpapalit ko ito kung talagang mayroon ako ng bagay na iyon. Gayunpaman, naniniwala ako na hindi darating ang araw na iyon, dahil talagang hindi sila katugma para sa akin. Naramdaman ni Talia ang pagtibok ng kanyang puso, naririnig niya ang mabilis na pagputok nito mula sa kanyang mga tainga. Ang kanyang mukha ay namula hanggang sa kanyang mga tainga, at ang kanyang mga mata ay nagsimulang kuminang sa mga luha. Bang! Mabilis na isinara ang pinto ng kotse, muling bumalik si Talia. Ang ekspresyon ni Justin ay naging kahoy. Nagtataka siya sa nangyari kaya agad niyang kinatok ang pinto ng sasakyan, Miss Morris, anong ginagawa mo? Hindi ka naman pagong, bakit ka nagpapaliit sa loob? Ikaw ang pagong. Galit na muling binuksan ni Talia ang pinto, nagpout siya ng masama, ang kanyang mga mata ay namumula na parang katatapos lang niyang panasan ang kanyang mga luha. Agad na tumitig ang mga mata ni Justin kay Talia, lumabas na sa pagkakataong ito ay masyadong malaki ang siwang sa pagitan ng pinto, na nagpapahintulot kay Justin na makita ang malambot at maayos na katawan ni Talia sa likurang upuan. Bagamat napakahina ng ilaw sa sasakyan, makikita pa rin ang kanyang napakakinis at puting nyebe na balat. Umindayog na parang mga hinog na prutas ang kanyang dalawang malalaking buntot ng laman. Sa ibaba ng kaakit-akit na masikip na baywang ay ang kanyang mabilog na matambok na puwitan at ang kanyang magagandang mahahabang binti. Dahil baluktot ni Talia ang kanyang katawan mula sa kanyang pagkakaupo, ang kanyang buong katawan ay tila lalong katangi-tangi at kaakit-akit. Ang figure ng babaeng ito ay hindi mas mababa kaysa kay Roslyn sa anumang paraan. Lihim na nag-isip si Justin.
Napagtanto ni Talia na hindi tama ang sitwasyon. Napasigaw siya sa alarma, muling isinara ang pinto, at sumigaw mula sa loob ng kotse, "Justin, dali-dali akong maghanap ng damit. Sex maniac ka. Lecherous pervert." Nanginig si Justin. Pasabog pa rin ang ugali ng babaeng ito as ever, sobrang uncute, hindi naman siya mabubuntis kapag tinitignan lang. Umiling-iling at nagpakawala ng mapait na buntong hininga, nag-alinlangan si Justin kung saan siya dapat pumunta para kumuha ng damit ni Talia. Hindi lang isa o dalawa ang binibili niya, pati underwear niya ay hinubad na, first time niyang bumili ng underwear para sa isang babae. Sa oras na ito, muling binuksan ni Talia ang pinto sa likurang bahagi ng kotse, piniga ang susi ng kotse ng Audi dito at ibinagsak ito sa lupa. Buksan mo ang boot ng kotse, may itim na Abercrombie at Fitch bag, sa loob ng bag ay may mga damit na pwede kong palitan. Ilabas mo sila at ipasa sa akin. Galit na sabi ni Talia. Para bang nakatanggap siya ng amnestia, mabilis na tumakbo si Justin sa likod ng kotse at binuksan ang trunk. Sigurado nga, may malaking bangkos ng mga damit sa loob. Makatuwiran ito, pagkatapos ng lahat, sa ganoong mataas na antas ng kapaligiran sa pagtatrabaho, paanong hindi siya makapaghahanda ng damit na papalitan. Pagkatapos niyang ilagay ang bag sa tabi ng pinto ng kotse, sinabi ni Talia, "Tumalikod ka at lumakad papalayo, gusto kong kunin ang bag." Si Justin ay masunaring lumayo, pagkatapos ay narinig niya ang tunog ng pagpasok ni Talia ng bag. Sa sandaling naisip niya ang napakagandang figure ng dilag sa kotse na wala pang 6 na metro ang layo mula sa kanya, naisip ni Justin kung paano nga siya ay isang inosente at mabait na bata, nagawa niyang tiisin ito. Makalipas ang humigit kumulang 10 minuto, sa wakas ay tapos na si Talia na magsuot ng kanyang damit, binuksan niya ang pinto ng kotse at lumabas. Nakasuot siya ng kulay abong terno, at sa loob ay nakasuot siya ng puting mabulaklak na blouse na may lukot na disenyo. Nakatali ang kanyang buhok, dahil muli siyang naging may kakayahan, kumpiyansa at kaakit-akit na department head na si Morris. Ang paraan ng pagtingin ni Talia kay Justin ay medyo kakaiba, kahit na hindi niya hinahangad na umiwas sa eye contact. Ang maraming taon ng karanasan sa pagtatrabaho ay nagbigay sa babaeng ito ng hindi maisip na antas ng psikolohikal na kontrol sa kanyang sarili. Sa kabila ng nakitang hubot-hubad ni Justin kanina, nagawa pa niyang mapanatili ang magandang kalooban, at magsabi ng "salamat" kay Justin. Hindi nangahas si Justin na tanggapin ang pasasalamat na ito, kung hindi dahil sa kanya, hindi niya mararanasan ang ganoong bagay, kaya't naiiling na lamang niya ang kanyang ulo, "No need for thanks, I'll thank the heavens as long as you don't hate me." Pinandilatan siya ni Talia, pagkatapos ay nagtanong, "Kanina, sinabi mo na pumunta si Francis sa kumpanya para manggulo, nasaan siya ngayon?" Kung walang mangyayaring hindi inaasahan, dapat nasa ospital na siya ngayon, ano na? Hindi pa naaayos ang usapin mo sa kanya. Isang tingin ng determinasyon ang makikita sa mga mata ni Talia, "Kasunod ng iyong mungkahi, nagsinungaling ako sa aking ina na nagsasabing gusto siya ni Francis na hiwalayan siya." Sure enough, hindi siya nagalit, she didn't mind it at all. Kaya na-confirm ko na hindi talaga siya mahal ni nanay. Kung gayon, pinapirma mo ba si Francis sa kasunduan sa diborsyo? Mayroon akong ebidensya na ibinigay mo sa akin sa construction site dati, kung ayaw niyang pirmahan, makulong siya, wala siyang ibang pagpipilian. Ngumisi si Talia, kahit na pumunta siya dito para gumawa ng kaguluhan ngayon dahil nainsulto siya ng mga masasamang taong binanggit mo, dinala niya rin ako ng gulo, pero ayos lang. Sa ganitong paraan, maibibigay ko ng tuluyan sa kanya. Pupunta ako ngayon sa ospital para sabihin sa kanya, kapag sinubukan pa niyang gumawa ng gulo, makikita ko siya sa korte. Ang pamamaraang ito ay medyo mahusay. Gaya ng naasahan sa isang matagumpay na babae sa karera, ginagawa niya ang mga bagay ng mabilis at tiyak. Napahawak si Justin sa kanyang baba sa pag-iisip, pagkatapos ay nagtanong, kung gayon, paano ang ibang bagay? Naging mistress ka na, magkasintahan na tayo, hindi ito makakabuti sa reputasyon mo, di ba? Namula si Talia, at sinabi sa manipis na boses, "Ayos lang."
Ano ba, hindi ito totoo, bilang isang lalaki ay wala akong pakialam, ngunit ang isang batang dilag na tulad mo ay mawawala. Seryosong sabi ni Justin. Itinikom ni Talia ang kanyang mga labi, kanina, sinabi mong gagawin mo, kaya wala akong pakialam. Hindi maisip ni Justin ang kanyang sinasabi. Ano ang ibig niyang sabihin sa Walt, kaya wala siyang pakialam? Parang ayaw magpaliwanag ni Talia, naglakad na siya patungo sa exit ng car park. Ngunit pagkaraan ng ilang hakbang, bigla siyang huminto, tumalikod, at sinabi kay Justin, Justin, kapag tuluyan ng putulin ng nanay ko ang lahat ng relasyon nila ni Francis, gagawa ako ng ilang oras para ilipat siya sa Stonegate upang manirahan, para maging komportable na alagaan siya. Kapag nangyari iyon, gusto kong sumama ka sa aking bayan, bawal kang tumanggi. May bastos na tono habang nagsasalita. Sa sandaling sinabi niya ang kanyang piraso, ang babae ay matikas na tumalikod at naglakad ng mabilis. Si Justin ay nakatayong mag-isa sa kinaroroonan niya, mabangis na hinawakan ang sarili niyang buhok. Bigla niyang naisip ang isang bagay. Ilang taon na ang nakalilipas, isang sikat na nagtatanghal sa US ang nakapanayam ng isa sa mga pinakamatalinong siyentipiko sa mundo, si Stephen Hawking. Tinanong niya si Hawking, ano sa mundong ito ang imposibleng maunawaan ng isang intelektual na figure na tulad mo? Walang pagdadalawang isip na sagot ni Hawking na nakaupo sa wheelchair na nakahilig ang ulo. Mga babae. 115. Ang insidente na nangyari sa harap ng pasukan ng Yellow International ay hindi gaanong naging epekto gaya ng inaasahan, marahil ito ay dahil sa magandang kultura ng trabaho ni Yellow, na naging dahilan upang tanggapin ng maraming manggagawa ang mga kakaibang bagay na ito nang walang pakialam. Upang maging mas tumpak, sa isang malaking lungsod tulad ng Stonegate, ang isang insidenteng tulad nito ay hindi malaking bagay. Nang pumasok si Talia sa Departamento ng Public Relations, maraming babae ang nagpadala ng pang-aaliw at nagtatanong ng mga tingin, ito ang nagparamdam kay Talia ng init sa loob. Nang magtalaga siya ng mga gawain sa mga kasamahang ito, nagsalita siya sa mas mainit at banayad na paraan kaysa dati. Pinanood ni Hannah si Justin na bumalik sa kanyang upuan. Pinalaki niya si Justin ng kakaibang ngiti, nahuli mo ba talaga si Department Head Morris? Sana mahuli kita. Kinindatan siya ni Justin. Namula si Hannah, binatukan niya si Justin, seryoso ako. Huwag mo akong biro. Subukan at hulaan. Inilibot ni Justin ang kanyang mga mata sa kanya, ang mga likas na selda ng tsismis ng isang babae ay talagang makapangyarihan. Mukhang napagpasyahan ni Hannah na ordinaryo lang ang relasyon ni Justin at Talia, pagkatapos ay nagtanong, okay lang ba ang Department Head Morris? Sa tingin mo may mali sa kanya? Itinuro ni Justin si Talia na nagpapaliwanag ng isang bagay sa iba pang kasamahan. Siya ay mukhang masigasig at kumpiyansa gaya ng dati. Nakahinga ng maluwag si Hannah matapos maramdaman na walang mali kay Talia, at sinabing, sa totoo lang, napag-usapan na nating magkakapatid ang bagay na ito kanina, hindi naman ito malaking bagay. Sa isang sulyap ay masasabi nating walang magandang intensyon ang lalaki, siguradong may ginawa siyang kahindik-hindik kay Department Head Morris. Ang Department Head na si Mo ay maaaring maging mabangis hanggat gusto niya, basta't maganda ang pakikitungo niya sa amin. Maganda ang pakikitungo niya sa inyo. Bakit pakiramdam ko ay binibigyan kanya ng lahat ng trabaho bilang isang foreman? Tanong ni Justin at tumawa. Binigyan siya ni Hannah ng masamang tingin, ang isang bagong dating na tulad mo na marunong lang maglaro ay hindi makakaalam nito. Sa ngayon, sa mga malalaking kumpanya, alin sa kanila ang hindi nagmamaximize sa trabahong ginagawa ng kanilang lakas paggawa? Gayunpaman, habang pina-maximize ang workload, kung nagbibigay sila ng sapat na mga gantimpala, kung gayon ang mga empleyado ay kusang loob na magtrabaho. Let me tell you this. Simula nang maupo si Department Head Morris, ang allowance at bonus ng ating PR department ang pinakamataas sa kumpanya, priority din natin ang welfare. Marami sa ating mga kapatid na babae ang nabuli kapag pinag-uusapan ang negosyo sa mga customer, at palaging si Department Head Morris ang naghahanap ng hustisya para sa ating mga kapatid.
Siya ay nakipagtalo sa mga matigas ang ulo na executive ng kumpanya ng maraming beses tungkol dito. Gaano kalupit, walang nagrereklamo. Naisip ni Justin na si Talia ay mabangis, lamang sa kanya, hindi niya inaasahan na siya ay talagang walang kinikilingan. Humalaklak si Hannah, si Department Head Morris ay pinili ng dating CEO, at maaaring ituring na isang elder sa kumpanya, sa pribado, malapit din siyang kaibigan ni Boss Lysander. Talagang susuportahan ni Boss Lysander si Department Head Morris Reyes. Ang mga masasamang tao ay hindi makakatakas sa ating mga ulo kahit na gusto nila. Bukod dito, mayroon ding makapangyarihang mga koneksyon ang Department Head Morris, kung hindi, kapag si Boss Lysander ay nagpunta sa ospital para magpagaling, paano pahihintulutan si Department Head Morris na kumuha ng posisyon ng Vice CEO? Matapos marinig ang paliwanag ni Hannah, mas naunawaan ni Justin ang tungkol sa istruktura ng kumpanyang ito, ngunit nakikinig lang siya at hindi nag-iisip tungkol dito. Matapos ang casual na pakikipag-chat ng ilang sandali, ibinigay ni Justin ang lahat sa kanyang karera sa paglalaro. Naglaro lang siya ng 2 round ng concentration, tapos tumunog ang phone niya. Pagtingin sa caller ID, nakita niyang ang babaeng iyon, si Didi ang tumawag. Nakangiting sinagot ang tawag, narinig niya ang matamis na boses ni Didi mula sa kabilang linya, "Uncle. Miss na kita. Hindi kita nami-miss." Walang emosyon gaya ng dati. Nagreklamo si Didi, pagkatapos ay nagtanong, "Tito, ano ang ginagawa mo?" Sa buong araw, nagsusulat ako ng mga program sa computer, masyadong katangahan ang bagay na iyon. Tinapos ko at iniabot, boring to death na ako ngayon. Kung bored ka, humanap ka ng gagawin, nagtatrabaho ako. Nagtatrabaho. Para bang natagpuan ni Didi ang bagong mundo, tinanong niya, "Ano ang ginagawa mo sa trabaho?" "Maglalaro." Matapat na sagot ni Justin. Humajejek si Didi, kaya si Uncle ang tipong matamlay na manggagawa sa opisina, "Anong mga laro ang nilalaro mo?" "Wow! EQ. Himala o laro ng taga-nayon." Saglit na nag-isip si Justin, sa totoo lang hindi niya alam kung ano ang iuuri sa concentration, kaya't nagbigay siya ng hindi malinaw na sagot, isang larong may mataas na IQ. Laro na mataas ang IQ. Anong laro yan? Ito ay Pokemon Concentration, makakakumpleto ako ng maraming round. Walang pagpipilian si Justin kundi ihayag ang pangalan ng laro. Nanatiling tahimik si Didi ng ilang oras, pagkatapos ay biglang humagalpak sa tawa, walang tigil na nag-transmit ang mga haha, na tunog mula sa telepono, kitang-kita kung gaano kabaliw ang kanyang pagtawa kahit na mula sa telepono. Nanlumo si Justin. Nakakatawa ba? Kahit anong tingin mo dito, nasa tuktok ito ng mga ranggo para sa mga flash game. Isa akong sumasakay sa uso. Nagtagal si Didi bago niya muling napigilan ang sarili sa pagtawa. Sabi niya, "Tito, minamalas ka ng ganito. Para sa isang magaling na hunk at matalinong mandirigma tulad ni Uncle, magiging biro para sa iyo ang paglalaro ng isang larong tulad nito na para sa maliliit na babae at tiyahin. Ano ang dapat kong laruin kung gayon?" Nasiyahan si Justin na marinig ang gayong mga papuri, sila ang katotohanan. Maraming laro, depende kung anong klaseng mahilig laruin si Uncle. May mga real-time na diskarte na laro, sports game, first-person shooter game, role-playing game, at kahit na mga laro sa pamamahala ng negosyo. Sinabi ni Didi ang isang grupo ng mga genre na banyaga kay Justin. Si Justin ay hindi tanga, halos naiintindihan niya ang kahulugan ng mga salitang iyon, magiging tamad siyang maglaro ng sports movement at gun shooting games, sapat na ang pinagdaanan niya sa totoong buhay. Hindi na kailangang maranasan din ang mga ito sa mga laro. Tungkol naman sa mga laro ng manager, isave ito, mas gusto niyang walang gawin. Mas gusto ko ang real-time na diskarte, bahagi ba iyon ng genre ng digmaan? Oo, ito ay pakikipaglaban sa ibang tao o sa computer. Maglaro ka sa pamamagitan ng unang pagtatayo ng mga istruktura, pagkatapos ay sanayin ang ilang mga sundalo, at kapag mayroon kang hukbo ay lumilipat ka sa mapa upang lumaban. Mukhang kawili-wili iyon, ano ang pangalan ng laro? Tanong ni Justin. Nag-isip si Didi tungkol dito, pagkatapos ay sinabi,
Tito, paano po ito? Wala akong gagawin sa hapon, kaya't sunduin mo ako sa paaralan, pagkatapos ay dadalhin kita sa isang lugar kung saan maaari akong magpakilala ng ilang masasayang laro sa iyo, at turuan ka sa parehong oras. Wala ka bang school? Paano ka makakalabas para maglaro? Huwag mo akong dayin. Si Justin ay may mukha ng isang may sapat na gulang na nagtuturo ng isang leksyon, hindi man lang niya inisip ang katotohanan na ang kanyang degree ay isang panloloko. Si Didi ay kumilos ng spoiled habang sinabi niya, Tito, kailangan mong maniwala sa akin. I really don't need to attend classes, puro computer classes ngayon. Nakumpleto ko na ang lahat ng mga proyekto, at maaaring umalis anumang oras. Hindi makakaapekto sa pag-aaral ko. Nagkaroon ng pangangati na laruin ang larong ito ng digmaan sa puso ni Justin, lagi niyang naiinggit ang mga general na iyon noong siya ay nasa ibang bansa. Sa isang utos, ang lahat ng kanilang mga unit ay sumunod sa utos na magsagawa ng malawakang labanan. Kahit na siya mismo ay maaaring mag-utos ng ilang mga tao, kadalasan ay nagtatrabaho siya ng mag-isa. At saka, hindi kasing ayos ng unit ang mga taong kaya niyang utusan, mas mababa ang pakiramdam. Sige, pupunta ako sa school mo para sunduin ka ng 1 PM. Sumang-ayon si Justin. Si Maria nakalalabas lang sa ospital ay natural na nakarinig ng nangyari sa pasukan ng kumpanya sa umaga, at mahinahong tinasa ang anomalya sa bagay na ito. Sa pinakakaunti, ang paraan ng paghawak ni Talia, sa bagay na ito ay lubos na naiiba sa kanyang karaniwang estilo. Ngunit si Marian ay hindi nagmamadaling tanungin ang taong nasasangkot. Pagkatapos lamang mahawakan ng isang bangkos ng masalimuot na mga dokumento ay personal niyang tinawagan si Talia sa hapon, na hinihiling kay Talia na pumunta sa kanyang opisina upang makipag-usap. Si Talia ay hindi masama ang loob, nagsuot pa siya ng tame time ng ngiti. Pagpas niya sa opisina, umupo siya sa malaking sofa sa gilid sa isang nakaka-relax na paraan, ibinoling ang kanyang ulo upang tingnan ang walang malasakit na si Marian, at nagbiro, Boss Lysander, kapag na-discharge ka na nagsimula kang magtrabaho ng buong buo, paano tayo? Ang mga empleyado ay dapat na mag-react. Si Marian, ang napakagandang CEO na ito, na nakasuot ng blusang puti ng buwan ay nagkaroon na ngayon ng mas kabataang aura, at madali niyang binigyan ng iba ng impresyon bilang isang binibini na mahigit 20 anyos pa lamang. Tumingin si Marian kay Talia na may pag-aalala ng ilang sandali, Talia, okay ka lang ba? Bagamat siya ay labis na nag-aalala, ang karakter ni Marian ay ginawang napaka-monotonous ng kanyang tanong. Napangiti si Talia at umiling, mukha ba akong nahihirapan? Mabuti kung ganoon. Tumango si Marian, pagkatapos ay tila hindi sinasadyang nasabi, ang ginawa mo sa umaga ay napakakaiba sa iyo. Hindi na nagulat si Talia, ang dalawa ay magkakilala ng pribado sa loob ng maraming taon. Naunawaan siya ni Marian tulad ng pagkakaintindi niya kay Marian. Marahil ay hindi makikita ng iba ang pekeng Talia, ngunit natural na mapapansin ni Marian ang anomalya. Upang hindi sumabog ang pangyayaring ito, nakapagdesisyon na siyang ilihim ang katotohanan ng bagay na ito. Hindi natarante si Talia, nakangiting paliwanag niya, hindi ko rin inaasahan ito. Marahil ay labis akong nagalit at hindi ko napigilan ang aking sarili noon. Tumango si Marian, pagkatapos ay nagpalit ng paksa, matagal mo nang kilala si Justin. Ang tanong na ito ay medyo malalim. Nang marinig ni Marian na sina Talia at Justin ay matalik, at tumawag ng isang item, hindi niya tinanong si Talia tungkol dito. Bilang legal na asawa ni Justin, sa halip ay tinanong niya ito ng may pangungutya. Isang pagsabog ng pagkakasala ang dumaloy sa puso ni Talia, hindi niya mapigilan ang pakiramdam ng pagkakasala na bumangon kapag naisip niya ang salitang gagawin, na sinabi ni Justin. Matapos malaman na hindi niya maitatanggi ang lahat, hindi na siya masyadong awkward dito. Actually hindi naman ganoon katagal, pero relasyon lang ng pagiging kasamahan. Marian, dapat mong malaman na hindi ako basta-basta. Hindi ito pinagtibay o itinanggi ni Talia. Ang tugon na tulad nito ay isa ng malinaw na deklarasyon na inamin niya ito. Hindi siya casual na tao, sa makatuwid, kung ito ay totoo, kung gayon ito ay isang seryosong relasyon.
Ang dalawa ay may masaganang karunungan at inosenteng puso. Sila ay matalino at mapagmataas na mga babae na masasabi ng isa sa paraan ng kanilang pananalita. Hindi komportable si Marian sa loob. Pero nakaramdam ba siya ng selos dahil sa nakakadismaya na asawang iyon? Imposible iyon. Ito ay higit sa linya ng pakiramdam ng kalungkutan dahil ang kanyang malapit na kapatid na babae ay may damdamin kay Justin. Ano ang maganda sa lalaking iyon na kahit ang isang matalinong babae tulad ni Talia ay mahuhuli sa kumunoy? Nag-aalala si Talia na nagalit si Marian dahil sa kanya nang makita niyang nananatiling tahimik. Habang medyo nahihiya, marahan niyang idinagdag, Marian huwag kang magalit, walang namamagitan sa atin. Baka kasi impulsive lang ako, sa totoo lang, wala naman siyang ginawa para pabayaan ka. Natagpuan ito ni Marian na nakakatawa. Isa sa iilan kong malapit na kapatid na babae ay talagang naaakit sa aking walang kwentang asawa, at naging sobrang takot at paghingi ng tawad para sa kanya. Magagalit ba ako sa isang malapit na kapatid na babae para sa isang walang kakayahan na lalaki na tulad niya? Tigilan mo ako sa biro. Talia, huwag kang mabalisa, hindi ako galit, sana lang ay makita mo ang liwanag, hindi siya katumbas ng iyong enerhiya. Napabuntong hininga si Marian. Natigilan si Talia, hindi niya maintindihan kung paano si Marian, dahil ang isang asawa ay nasasabi ang mga salitang iyon ng mahinahon. Sa isang masakit na ngiti, sinabi ni Talia, alam ko na bilang isang tao siya ay napaka hindi mapagkakatiwalaan, ngunit ang ilang mga bagay ay hindi makokontrol ng katwiran. Kumunat ang noo ni Marian, naririnig niya ang tamis sa mga salita ni Talia, at mas lalo siyang nakaramdam ng hindi komportable sa loob. Nakaramdam siya ng pagkabalisa at tunay na umaasa na ang lalaking nagdala sa kanya ng labis na pananakit ng ulo ay tatayo sa harap nila at linawin ang mga bagay-bagay. Mas mabuti. Pinakamabuti kung sasabihin niya na magiging imposible sa pagitan niya at ng magaling niyang kapatid na ito. Pinindot ni Marian ang isang button sa desk, sa lalong madaling panahon, pumasok si Danica na nakasuot ng maayos na itim na suit na may mahigpit na ekspresyon. Boss Lysander, may problema ba? Danica, tawagan si Justin mula sa PR department para pumunta dito. May itatanong kami sa kanya ni Department Head Morris Reyes. Utos ni Marian. Matagal nang nahulaan ng matapat na sekretarya na si Danica na maaaring tawagan ni Marian si Justin, kaya tinawagan na niya ang PR department ng maaga upang maunawaan ang sitwasyon. Boss Lysander, umalis si Justin sa opisina 15 minuto ang nakalipas. Office hours pa naman, saan siya nagpunta? Nagulat si Marian at Talia kay Danica. Walang ekspresyong sinabi ni Danica, ayon sa impormasyong ibinigay ng mga empleyado ng PR department, lumabas si Justin upang maglaro. Ang magandang mukha ni Marian ay agad na binalot ng maitim na ulap, habang si Talia ay may pagpapahayag ng sama ng loob para sa hindi niya matugunan ang mga inaasahan. Ang masamang luwad ay hindi maaaring maging pader. Napabuntong hininga si Marian sa pagkabigo. Nagkaroon pa siya ng gana na maghagis ng kung ano, ngunit sa huli, na parang naubos ang lahat ng kanyang lakas sa isang iglap, ipinikit niya ang kanyang mga mata sa pagod, at sinenyasan si Danica na umalis ng may kumpas ng kamay. Nang makita kung gaano naghihirap si Marian, naramdaman ni Talia na siya ang may pananagutan dito, at ibinaba ang kanyang ulo sa katahimikan, lalo siyang nakaramdam ng panghihinayang sa loob. 116. Nang dumating si Justin sa Sky High ni Stonegate, hindi pa oras para sa kanyang appointment sa DD. Si Justin ay dahan-daang bumaba ng kotse at naninigarilyo sa harap ng pasukan ng paaralan ng mag-isa, habang nag-iisip ng ilang bagay. Nakita ng marami sa mga estudyante at guro na nagpunta ang binatang ito na nakatayo sa tabi ng isang bagong BMW habang naninigarilyo upang maghintay ng isang tao, at naisip nila ito. Malinaw na naisip nila ang direksyon ng isang sugar daddy, o isang katulad nito. Si Justin ay hindi masyadong marunong sa aspetong ito, nakita lang niya ang maraming tao na nakatingin sa kanya, kaya naisip niya na naaakit sila sa kanya dahil nakasuot siya ng napaka-estilo sa araw na ito, at may despot-ikong aura.
Nang maubos ni Justin ang kanyang unang sigarilyo at humihit-hit na sana ng kanyang pangalawa, isang nakakapreskong bihis na slim figure ang lumabas ng paaralan. Ang taong ito ay nakasuot ng bluish-white checkered shirt, at isang mapurol na 3/4 skinny jeans. Habang ipinakita ng maong ang magagandang kurba, ang pares ng puting guya ay pambihirang kaakit-akit. Jinky. Tinawag ni Justin ang ginang. Sa una ay pinag-iisipan niya kung titingnan o hindi ang loob ng paaralan, isang sorpresa para sa kanya na nagkataon na nakabangga si Jinky. Noong una niyang nakilala ang pamilya ni Oldley kasama si Jimmy para sa isang pagkain sa restaurant, napansin na niya ang irregularidad sa mood ni Jinky, ngunit dahil nandoon si Oldley at ang kanyang asawa, hindi tama para sa kanya na magsabi tungkol dito. Bukod dito, si Jinky mismo ay tila ayaw siyang kausapin. Dahil naging abala siya nitong mga nakaraang araw, nakalimutan niyang gumawa ng inisyatiba at makipag-ugnayan kay Jinky. Marahil siya mismo ay hindi ugali na makipag-ugnayan mismo sa babaeng ito, kaya hindi niya inalis ang mga pagdududa niya. Tumingin si Jinky kay Justin na may kaaya-ayang pagtataka sa kanyang mga mata, lumakad siya at nagtanong ng may pag-asa, "Anong ginagawa mo dito, Kuya Justin? Hinihintay mo ba ako?" Nang makita ang batang babae na puno ng pag-asa, naramdaman ni Justin na siya ay napakalupit, ngunit sinabi pa rin niya ang totoo, May hinihintay ako, estudyante ito sa isang paaralan, may appointment kami para maglaro." Oh! Ibinaba ni Jinky ang kanyang ulo na may pagkabigo, pagkatapos ay tumayo sa kinaroroonan niya nang walang ingay. Awkward na ngumiti si Justin, isa lang itong masungit na bata, at libre pa rin ako, kaya maglalaro tayo ng ilang mga laro. Actually, hindi ko rin masyadong kilala ang batang ito. Pilit na ngumiti si Jinky, "Kuya Justin, ikaw ay nagiging masamang impluwensya para sa mga estudyante ng aking paaralan, bilang isang guro hindi ba dapat kitang itaboy?" Yung batang yun ang nagkusa, nagiging passive ako. Ipinagtanggol ni Justin ang kanyang sarili. Lalaki ba ito o babae? Mahinang tanong ni Jinky. Babae, mabahong brat lang. Hindi tinakpan ni Justin ang katotohanan. Galit na tumingin sa kanya si Jinky, "Kuya Justin, hindi ito tama sa iyo, kasal ka na at hindi dapat makisali sa napakaraming babae." Isa pa, high school student pa siya, mahaba-habang buhay pa ang nakalaan para sa kanya, dapat nag-aaral siya ng maayos, baka makasagabal sa pag-aaral ang ginagawa mo, Res. Hindi ito ang iniisip mo, normal na magkaibigan lang kami. Wala na daw siyang klase ngayon, kaya sinasamahan niya ako sa paglaro, hindi ako magpapaligaw ng tao, please be rest assured, Teacher Lee. Sabi ni Justin na may nakakahiyang ngiti. Tumanggaw si Jinky, ngunit muling tumahimik. Kahit sino ay maaaring malaman ang pakiramdam ng pagiging mali na hawak niya sa loob mula sa kanyang maliit na mukha. Bumantong hininga si Justin, pagkatapos ay nagtanong, "Dati, nakasalubong ko ang iyong pamilya na kumakain kasama si Jimmy, tungkol ba ito sa iyo at sa kanya?" Kinagat ni Jinky ang kanyang labi, "Oo. Gusto ni na tatay at nanay na formal akong lumabas kasama ang group leader Jang. Ang group leader na si Jang ay nanliligaw sa akin sa lahat ng oras na ito, ako, hindi ko alam kung ano ang gagawin." "Gusto mo ba siya?" Tanong ni Justin. "Ako. Hindi ko alam." Umiling si Jinky, "Hindi ako napupuot sa group leader na si Jimmy, kahit na minsan ay gumagawa siya ng mga bagay na masyadong maingay, hindi ko siya tinitingnan bilang masamang tao, palagi niya akong tinatrato ng maayos. Buong buhay nila tatay at nanay dumaan sa hirap, gusto kong bigyan sila ng mas magandang kondisyon sa pamumuhay, at wala akong puso na tanggihan sila, kaya pinag-iisipan ko pa rin. Dapat sinabi sa iyo ng nanay mo na huwag nang makipag-ugnayan sa akin muli, tama ba?" Nakangiting tanong ni Justin. Nagtaas ng ulo si Jinky sa gulat, "Kuya Justin, paano mo nalaman iyon? Kasi hindi ka nagsisinungaling. Noong araw na iyon, nakita ko ang pagbabago ng iyong ekspresyon, ngunit pinilit mo ang iyong sarili na huwag makipag-usap sa akin, kaya naisip ko na mayroon kang karga sa iyong isip." Malungkot na sinabi ni Jinky, "Alam mo na may kargada ako sa isip ko. Pero hindi ka nagkusa na tawagan ako.
Akala ko galit ka sa akin, Kuya Justin, akala ko plano mong hindi na ako aalalahanan pa. Dahil sa malambot na boses na ito, nakonsensya si Justin sa loob, tila wala talaga siyang pakialam sa mga babaeng nakapaligid sa kanya. Marahil ito ang dilema ng isang mahusay na tao, palaging pakiramdam na hindi kailangang mag-isip ng labis tungkol sa mga bagay-bagay, at halos hindi isinasaalang-alang ang sensitibong damdamin ng isang babae. Hindi niya alam na pinag-iisipan ni Jinky ang tawag sa telepono na hindi niya ginawa. Actually, hindi naman masama. Marahil ito ay dahil hindi ako sanay, at balang araw ay mapapamahal na talaga ako sa pinuno ng grupo na si Jiang. Sabi ni Jinky, kung tutusin, ang isang bagay na tulad ng mga damdamin ay maaaring dahan-daang mapapaunlad, hindi ko maaaring panghawakan ang isang hindi makatotohanang masayang pagtatapos sa buong buhay ko, kailangan kong magkaroon ng sarili kong buhay. Si Justin ay nakatitig sa kanya ng blanko, hindi niya inaasahan na maririnig ang mga ganoong salita mula kay Jinky ng biglaan. Pagkarinig ng mga ganoong salita, wala siyang masabi, kapag sinabi at tapos na ang lahat, ang landas ay siya mismo ang nagpasya. Sa kabila ng paghahanap kay Jimmy na hindi karapat-dapat, hindi niya ito madadaldal. Habang medyo nahihiya, sinabi niya sa isang maluwag na paraan, sa maikling panahon na naging guro ka, nagbago ang paraan ng pagsasalita mo, ngunit masaya ako para sa iyo. Pilyong inikot ni Jinky ang kanyang mga mata sa kanya, kailangan kong maging ganito, hindi ko aaaring maiyak ang aking mga mata sa sandaling makita-kita, tama ba? Tinitingnan ng maliwanag at kaakit-akit na mukha ng batang babae sa ilalim ng mainit na sikat ng araw, si Justin ay nagkaroon ng pananabik na kurutin ang kanyang mukha, ngunit agad na naramdaman na hindi niya dapat. Kung tutuusin, hindi naman siya miyembro ng pamilya o manliligaw sa kanya, kung patuloy niyang ginagawa ang mga ganong intimate actions pero hindi siya makapag-alok ng paliwanag, hindi niya rin alam kung ano ang itatawag sa kanyang sarili. Kaya nilagay niya ang mga kamay niya sa bulsa. Ang kapaligiran sa pagitan ng dalawa ay hindi pangkaraniwang awkward, kahit na ang isang pares ng mga estranghero na unang beses na nagkikita ay hindi mahihirapang mag-usap. Sa oras na ito, tumakbo palabas ng paaralan ang isang dalaga na nakasuot ng dilaw na jacket at itim na palda. Nang makita si Justin, masaya siyang kumaway at sumigaw, "Tito! Sinong kachat mo?" Si Didi na punong-puno ng kabataan ay tila tuwang-tuwa, halos tumalon siya patungo kay Justin, ngunit nang mapansin niya si Jinky na tumabi kay Justin, ang malambot na pulang labi ni Didi ay bumuo ng "oh", tulad ng isang takot na maliit na kuneho. Turuan. Teacher Lee. Bakit ka nandito? Haha. Tumawa si Didi sa hindi kapani-paniwalang awkward na paraan. Parang may naintindihan siya, nakangiting sinabi ni Jinky, kaya ang hinihintay ni Kuya Justin na estudyante ay si Didi, nagkataon lang. Nagsimula si Justin, pagkatapos ay tila naunawaan sa isang iglap, ang babaeng ito ay iyong estudyante. Ako ang kanyang form teacher. Mapaglarong tinitigan ni Jinky si Didi, inihayag ang kanyang dignidad bilang isang guro. Didi, ilang beses ko bang sinabi sa iyo, kailangan mong magsikap bilang isang third-year high school, huwag mo nang isipin ang paglalaro. Kung ipagpapatuloy mo ito, kailangan kong tawagan ang iyong ina, alam mo. Nagunat si Didi ng kamay at yamakap sa siko ni Jinky, pagkatapos ay kinindatan ito at sinabing, Teacher Lee, natapos ko na ang mga pagsusulit sa computer ngayon, kaya lalabas ako para makipaglaro kay Uncle. Ginagarantiya ko na hindi ko basta-basta magsaya, tiyak na ibibigay ko lahat ng assignment ko on time. Tsaka hindi ba ako nakapasok sa top 10 nanograms buong cohort ko? Siguradong gagawa ako ng mabuti, huwag kang mag-alala. Lagi mong ginagamit ang nanay ko para apihin ako, masyadong malupit sa akin yan. Hindi dapat maging mayabang ang isang tao kapag nagtagumpay siya, hindi makakabuti sa iyo na maging ganito ka palalo. Seryosong nag-lecture si Jinky. Itinaas ni Didi ang kanyang dalawang kamay bilang pagsuko, fine, Teacher Lee, Great Beauty Lee, please let me off, nakipag-appointment na ako kay Uncle. At saka, kilala mo si Uncle, Teacher Lee, bigyan mo ng mukha si Uncle at pakawalan mo na ako sa pagkakataong ito.
Tulad ng sinabi niya noon, gumalaw si Didi para batuhin si Justin pabalik-balik, na sinenyasan siyang magsalita. Kumunot ang noo ni Justin, lihim siyang naisip na may tinatago ang brat na ito, ngunit sa puntong ito ay maaari lamang siyang makipagtulungan at sabihin, sa tingin ko ay maaari mo siyang palampasin sa pagkakataong ito, Jinky. Mahalaga na paminsan-minsan ay magpakawala din, susubaybayan ko siya at hindi siya papabayaan habang naglalaro siya. Ayaw ni Jinky na makipagtalo kay Justin, kaya tumango na lang siya at sinabing, sige, pero Didi, kailangan mong umuwi sa tamang oras. Huwag mo nang ipag-alala ang iyong ina. Sige. Humajejek si Didi, ginagarantiya ko na hindi ko bibigwin si teacher at mom, ayos lang ang ganito, di ba? Tumawa si Jinky at pinagalitan siya dahil sa pagiging tusong engkanto, pagkatapos ay wala nang sinabi pa. Si Didi ay parang isang takas na bilanggo, kinaladkad niya si Justin palayo at nagmamadaling tinungo ang sasakyan, natatakot na babalikan ni Jinky ang kanyang mga salita at pilitin siyang manatili sa paaralan upang mag-aral. Mapait na ngumiti si Justin at nagpaalam kay Jinky, pagkatapos ay pumasok sa kotse. Habang pinagmamasdan ng sasakyan na nawala sa malayo, si Jinky na tahimik na nakatayo doon ay bumantong hininga. Tumalikod siya at naglakad paalis, ang kanyang anyo mula sa likuran ay tila nalungkot. Sa kabilang banda, si Didi na nakaupo sa kotse ay tinapik-tapik ang kanyang dibdib, ang lapit na pag-ahit, tiyo sobra-sobra ka na, paano mo nakilala si Teacher Lee? Halos patayin mo na ako. Kaibigan ko ang tatay ng Teacher Lee Morris. Paliwanag ni Justin. Talaga. Hindi makapaniwalang nagsalita si Didi, pero bakit parang naghihiganti ako sa paraan ng pagtitig ni Teacher Lee kay Uncle? Tiyo, wala ka namang nagawang masama kay Teacher Lee, di ba? Ito ba? Hindi napansin ni Justin ang ganoong kalalim na paghihiganti sa mga tingin ni Jinky, siya ay yung tumawa at sinabing, paano iyon, ako ay isang lalaking may asawa. Nagpout si Didi at sinabing, Tito pwede ka nang magkunwari, sa panahon ngayon napakaraming lalaki ang nanloloko sa kanilang mga asawa. Sabi nga sa akin noon ng nanay ko, walang masyadong mabubuting lalaki lalo na sa syudad, lahat sila mukha ng tao pero pusong hayop. Hoy, huwag mo akong sir-on, hindi ako ganoong klaseng tao. Sabi ni Justin na may tuwid na mukha. Sa kanyang puso ay bumulong siya, para sa bata ito. Masayang tumawa si Didi at sinabing, Tito, ano ang kinakatakutan mo? Hindi man lang sa iyo itinuro ang mga salitang iyon, pero sa totoo lang, mabuti sana kung matagumpay na manligaw ni Uncle kay Teacher Lee, kapag nangyari iyon ay hindi ko na kailangan pang kumilos ng mahiyain. Tiyo, wala kang ideya? Simula nang maging guro ko si Teacher Lee, mahigpit akong binabantayan. Higit pa rito, madalas na nakikipag-ugnayan si Teacher Lee sa aking ina, ito ay napakahirap. Hindi inaasahan ni Justin na si Jinky ay ganito kagaling sa isang guro, ang kanyang kadakilaan ay kitang-kita mula sa katotohanang nagawa niyang kontrolin ang problemang ito ng bata. Ngumiti siya at sinabi, pwede ka nang magreklamo, sabihin mo sa akin kung saan pupunta. Sumimangot si Didi, ang kanyang magandang mukha ay nagpakita ng magagandang dimples, Stonegate Esports Center. 117. Kung hindi dinala ni Didi si Justin doon, kung gayon si Justin ay itatago sa dilim sa buong buhay niya na may mataong kumikita sa pamamagitan ng paglalaro ng propesyonal. Ang mga taong ito ay tiyak na hindi mga part-timer na naglaro habang isang manggagawa sa opisina, sila ang cream of the crop athletes ng bansa sa mga video game. Sa madaling sabi, naglalaro sila ng mga sikat na laro at nakikilahok sa mga kompetisyon para sa mga larong iyon. Karaniwan silang nakikilahok sa mga kompetisyon bilang bahagi ng isang club, habang para sa mga world-class na torneo sila ay karaniwang nasa pambansang koponan kapag sila ay nakikibahagi. Alam ni Justin na ang mga sports tulad ng soccer at basketball na may hindi kapani-paniwalang katanyagan ay may ganitong mga komunidad, ngunit hindi niya inaasahan na magkakaroon din ng mga laro. Sa Stonegate Esports Center, ang propesyonal na koponan ng esports dito ay natural na kabilang sa Stonegate City. Ang disenyo ay avant-garde, at ang loob ng maluwag na feeling sports center ay nahati sa iba't ibang seksyon ng training ground.
Gayunpaman, ang lugar dito ay walang kagamitang pang-sports o ehersisyo, mayroon lamang hilera pagkatapos ng hanay ng mga high-spec na computer. Ang walang katapusang daloy ng mga taong pumasok at umalis sa gitna ay halos mga kabataan, marami sa kanila ay mukhang humigit kumulang 20 taong gulang, at may ilan pa nga na parang 15 o 16. Nang hindi man lang binanggit ang kanilang matingkad na kabataan, marami sa kanila ang nagsalita at nagtataglay ng tindig na mas mature kaysa sa mga ordinaryong tao. Sa loob ng ibang bahagi ng sentro, may mga grupo ng mga kalahok na mabilis na nagtap sa kanilang mga mouse at keyboard, hindi maintindihan ni Justin kung bakit sila nagtaping ng husto. Ang konsentrasyon ay nangangailangan lamang ng isa upang magamit ang mouse. Sinasabi mo bang lahat ng mga taong ito ay naglalaro bilang trabaho? Habang naglalakad, hindi makapaniwalang tumingin si Justin sa paligid. May napakagandang trabaho sa mundo. Upang makapaglaro at mabayaran para dito. Tumingin si Didi kay Justin na may bahid ng pang-aalipusta. Uncle, you're so outdated. Ang esports ay naging isang kinikilalang profesional na sport sa buong mundo sa loob ng maraming taon. Hindi mo ba sila minamaliit, parang 16 o 17 pero lahat sila ay mga second class na atleta at the bare minimum, ang iba sa kanila ay nasa national team pa. Sa mga lupon ng esports, masikat pa sila. Ang propesyon na ito ay mahusay, gusto kong lumipat dito. Sinabi ni Justin na may inggit, at sa loob-loob niya ay naisip niya, siguro kung ang concentration ay may mga profesional na manlalaro. Hindi alam ni Didi kung ano ang iniisip ni Justin, kung alam niya, mamamatay siya sa pagsuka ng dugo. Paliwanag niya, Uncle, don't you dare think na simple lang maging professional player, gawin na lang nating halimbawa ang mga team sa esports center na ito. Bagamat lahat sila ay may ilang kumpanyang nag-i-sponsor sa kanila, tiyak na hindi sila maikukumpara sa iba pang maiinit na mga koponan sa palakasan, maituturing na magandang makatanggap ng pamumuhunan na ilang milyon sa isang taon. Kapag ang pera ay nahati sa mga miyembro, ang halaga ng pera na natatanggap ng bawat tao ay hindi kahit na sa parehong antas ng ordinaryong white-collar manggagawa. Ang mga talagang maaaring kumita ng malaking halaga ay ang pinakamahuhusay na mga atleta, nang hindi man lang binabanggit ang kanilang mataas na sweldo, ang kanilang tagapagsalita at premyong pera sa kompetisyon ay magdadagdag ng hanggang ilang milyon bawat taon. Ngunit para sa karamihan ng mga kalahok, halos hindi sapat ang kanilang kinikita upang ipasa ang kanilang mga araw. Naunawaan na ngayon ni Justin na ito ay isang profesional na sumusunod sa mga batas ng gubat. Inisip ni Justin ang tungkol sa kapakanan at sahod sa Yellow International, ang legion ng magagandang babae, at mabilis na napawi ang ideya ng pagiging isang profesional na manlalaro. Nagtanong siya, saan mo ako dadalhin? Tuwang-tuwang sumagot si Didi, Tito, naaalala mo ba kung sino pa ang naruroon sa unang pagkikita natin? Pinag-isipan ni Justin ang tanong na ito, pagkatapos ay sumagot, ang tinutukoy mo ba ay ang dalawang tagasunod mo? Bakit hindi ko na sila nakita simula noon? Hindi sila. Galit na sinabi ni Didi, ang dalawang uto-uto na bata ay masyadong boring, matagal ko na silang nibut at hindi ko sila inilabas para maglaro. Ang tinutukoy ko ay si Godfrey Gray na siya ring pinuno ng pangkat ng mga bodyguard na dumating. Naalala siya ni Justin, yung batang nagmamaneho ng Audi R8. Paano siya? Si Godfrey ang boss ng Stonegate Warcraft team, at siya rin ang pinuno ng team. May pagmamalaki na sinabi ni Didi. Isa rin siya sa mga profesional na manlalaro ng esports na binanggit mo. Hindi alam ni Justin kung matatawa ba siya o maiyak, may pera na siya para magmaneho ng R8 na nagkakahalaga ng mahigit 2 milyon, bakit kailangan pang maging isang atleta? Kasi gusto niya. Si Godfrey ay mahilig maglaro ng Warcraft, ngunit ang kanyang mga kapamilya ay tumututol dito, ako lang ang sumusuporta sa kanya. Itinaas ni Didi ang kanyang maliit na kamao habang nagsasalita siya. Ang mga mayayamang bata ay kadalasang nagwawaldes ng higit sa mahihirap na mga bata, at hindi gaanong matagumpay. Hindi ito ang pagiging tanga nila, ito ay dahil kulang sila sa pagnanais na magtagumpay.
Palibhasa'y isinilang na may pilak na kutsara sa kanilang bibig, nakita na nila ang isang buhay na maluho mula pa noong sila ay maliit, isang buong buhay ng matataas na posisyon at malaking kayamanan. Ang kanilang mga pagsisikap ay tila walang kapangyarihan at hindi kailangan, ang landas na dapat nilang tahakin ay ipagkakaloob para sa kanila, para sa pamana ay ibinibigay lahat sa mga kawang gawa, sabi ng mga magulang, iyon ay lahat ng kalokohan. Mga palusot lang yan para umiwas sa inheritance taxes. Si Godfrey ay mayaman din simula pagkabata. Sa katunayan, para sa dakilang young master na si Gray, ang pera ay halos walang pinagkaiba sa isang numero para sa kanya, ngunit si Godfrey ay hindi naligaw sa maling hakbang ng paglustay sa kanyang pera at kabataan. Nahilig siya sa esports, nahulog sa isang laro tulad ng Warcraft, at gumastos ng pera upang bumuo ng isang koponan ng Warcraft sa Stonegate. Bilang karagdagan, batay sa kanyang sariling pinakamahusay na pagsisikap sa pagsasanay at likas na talento, matagumpay siyang nakapasok upang maging isa sa pinakamahusay sa bansa sa kanyang propesyon, at naging isang kilalang manlalaro. Kahit na malayo pa siya sa kanyang mga pangarap na maging kampyon sa mundo, si Godfrey ay humantong sa isang mas kasiya siyang buhay kumpara sa iba pang fuerdai. Parang hindi rin siya nag-aaksaya ng oras, at least may sariling career. Ngunit ang tagumpay na tulad nito ay hindi magbabago sa pagsalungat ng kanyang pamilya sa kanyang karera sa paglalaro. Sa kabila ng pagpupursige ni Godfrey at kawalan ng matinding pakikialam mula sa kanyang pamilya, wala siyang suporta at pangunawa ng kanyang pamilya, na naging masakit pa rin sa huli. Sa kabutihang palad, si Godfrey ay may kapatid na babae mula sa isang pamilya na kaibigan ng kanyang pamilya mula pagkabata, ang babaeng ito ay si Didi. Ano pa nga ba ang mas makakapagpalakas ng loob kaysa magkaroon ng karera ang binata na ito na mahal at matanggap ang suporta ng babaeng mahal niya? Ngunit nang mapansin ng binatang ito na umaasang naghihintay para sa magandang kinabukasan kasama ng babaeng ito na nasa pagdadalaga pa lang ay unti-unting nagsasalita sa kanya ang babaeng ito tungkol sa ibang lalaki ng paulit-ulit, at dinala pa ang lalaking ito para salubungin siya, hindi na masasabing nakaramdam ng discomfort ang puso ng binatang ito. Ang Godfrey ng sandaling ito ay pareho, nang mapansin niya ang napakatalino ng ngiti ni Didi habang hinihila niya si Justin sa maluwag na training room at lumakad patungo sa kanya, naramdaman ni Godfrey na hinihila ang kanyang puso, isang misteryosong pakiramdam ng panganib ang lumitaw. Godfrey, tingnan mo kung sino ang dinala ko. Si Didi na nasa mabuting kalooban ay hindi napansin ang pagbabago ng minuto kay Godfrey. Hello, nagkita ulit tayo. Si Godfrey na may buting pagpapalaki ay mabilis na binawi ang abnormal na reaksyon niya, at nag-alok ng pakikipagkamay. Hello, nagkita ulit tayo. Si Godfrey na may mabuting pagpapalaki ay mabilis na binawi ang abnormal na reaksyon niya, at nag-alok ng pakikipagkamay kay Justin sa paraang scholar. Si Justin ay nakipagkamay sa kanya, napansin niya ang pagkakataong iyon ng kaba at ang gwardya na si Godfrey ay tumayo, at nakangiti sa loob, mukhang hindi ka masyadong masaya na makita ako. Wala lang yun, curious lang talaga ako kung bakit ka dinala ni Didi dito. Kamakailan, madalas kang nababanggit ni Didi, salamat sa pagligtas kay Didi dati. Sincere na sabi ni Godfrey. Medyo tumaas muli ang opinyon ni Justin kay Godfrey. Kung wala ang isang tiyak na dami ng karanasan sa lipunan, hindi magagawa ng isang tao na mapanatili ang pagiging cool ng isang tao sa kanyang karibal sa pag-ibig, at kahit na magsalita ng may taos-pusong pasasalamat. Nakita ni Didi ang paraan ng pag-uusap ng dalawa na napakamagalang, at naiinip na pinutol ang puntong sinabi, Godfrey, masyadong luma na si Uncle, kahit na ang mga larong nilalaro niya ay para sa maliliit na babae. Dinala ko siya dito para panoorin kayong maglaro ng Warcraft, para mapalawak niya ang kanyang pananaw. Nang marinig ang ganitong dahilan na nalilito kung matatawa o maiiyak, mas lalong gumaan ang loob ni Godfrey, pakiramdam niya ay may pakinabang pa siya. Nakangiting sumagot siya, sige, Didi, maaari mong dalhin si Mr. Gibson upang tingnan ang paligid. May pagsasanay ngayon ang aming koponan, ngunit matatapos ito sa halos isang oras, hahanapin ko kayong maglaro pagkatapos. Natural na walang pakialam si Justin, medyo interesado na siya sa makulay at detalyadong laro sa mga monitor.
Kasunod ni Didi, pumunta siya sa isang walang laman na computer at nakinig kay Didi na nagpapaliwanag ng mga bagay-bagay. Maaaring hindi isang propesyonal na manlalaro si Didi, ngunit sa ilalim ng impluwensya ni Godfrey, siya ay higit sa karaniwan na manlalaro sa mga laro. Itinuro niya sa rookie na si Justin ang mga pangunahing kaalaman sa Warcraft, at tinuruan siya kung paano maglaro, lahat ng sinabi niya ay malinaw at lohikal. Ang kakayahan ni Justin na matindaan ay higit pa sa karaniwang Joe. Bagamat maraming bagay ang hindi niya maintindihan, maaari niyang pilitin itong i-commit sa memorya pagkatapos marinig ito, kaya pagkatapos ng kalahating oras, solid ang kanyang kaalaman sa theoretical basics ng laro. Habang natulala sa kung paano magiging ganito kakomplikado ang isang laro, nagsimulang makaramdam ng pangangati si Justin upang subukan. Naiintindihan ni Didi ang iniisip ni Justin, at nagtanong ng walang katiyakan, "Tito, gusto mo ba talagang subukan?" Ang lahat ng mga bagay na binanggit ko ay pawang mga teorya, at ito ay isang malaking pagkakaiba mula sa aktwal na paglalaro nito. Ang kontrol, kamalayan at taktika ay lahat ay mahalaga. Hayaan mo akong subukan ito, mas naiintindihan ko ito. Sinabi ni Justin sa isang nakalaan na paraan. Ang kalaban para sa kanyang unang pagsubok ay malinaw na ang computer, ang pangunahing dahilan ay upang maging pamilyar sa mga kontrol. Masyadong tamad si Justin na pumili ng isang karera at gumamit ng random dahil ang bawat lahi ay may kanya-kanyang kawili-wiling puntos, lahat sila ay karapat-dapat na subukan, at walang bagay na angkop para sa kanya na laruin. Umupo si Didi sa tabi ni Justin, sa una ay iniisip niya ang tamang pagtuturo kay Justin, dahil ang mga baguhan ay palaging nakakalimutan ng maraming bagay. Kadalasan ay nakakalimutang magtayo ng mga gusali o nakakalimutang magpadala ng mga tropa, ngunit sa sandaling sinimulan ni Justin ang laro, napagtanto ni Didi na wala man lang ganoong pangangailangan. Parang si Justin ay may mga hakbang sa likod ng kanyang kamay, bawat pag-click na ginawa niya ay sumunod sa kanyang mga turo kanina, at habang lumilipas ang panahon, ang kanyang kabilang kamay ay nagsimulang mahusay na mag-tap sa mga hotkey sa keyboard, tulad ng isang batikang manlalaro. "Tito, pinaglalaroan mo ba ako? Marunong ka nang maglaro, di ba?" Hinampis ni Didi ang balikat ni Justin habang nagtatampo. Umiling si Justin, hindi umaalis sa screen ng computer ang kanyang paningin, "Talagang hindi, ngayon ko lang nalaman ang tungkol sa larong ito, ngunit mukhang nakakatuwang laruin." Makalipas ang 10 minuto, ganap na inalis ni Justin ang kalaban ng AI sa pamamagitan ng pamumuno sa isang grupo ng mga mababang grade na sundalo. Iniunat niya ang kanyang mga daliri at nakangiting sinabi kay Didi, "Mukhang kailangan kong laruin ang katamtamang kahirapan AI." Tila si Didi ay nakatingin sa isang kakaiba, ang kanyang pares ng magagandang mata ay napuno ng pagkabigla, "Uncle, ikaw ang unang taong nakilala ko na maaaring talunin ang AI sa kanyang unang pagsubok." Tila bumilis ang oras pagkatapos, sa ilalim ng lubos na atensyon ni Didi, si Justin ay mabilis na sumulong mula sa isang rookie tungo sa isang malupit na gamer, ang tagal ng oras na inabot ay hindi lalampas sa isang oras. Sa totoo lang, napagtanto ni Justin na ang pangunahing bahagi ng laro ay tumpak na pagkalkula ng oras at micromanagement ng mga tropa. Ngunit ang dalawang salik na ito ay madaling matugunan ng kanyang utak at mga reflexes, kaya napakadali para sa kanya na makabisado. Nang si Godfrey ay tapos na sa pagsasanay ng koponan, pumunta siya sa panig nina Justin at Didi. Si Justin ay nasa online PvP mode na gamit ang account ni Didi, at malapit na sa tagumpay. Kumunat ang noo ni Godfrey, "Didi, di ba sabi mo hindi marunong maglaro si Mr. Gibson? Mukhang napakahusay niya." Napanood na ni Didi hanggang sa puntong natulala na siya, "Godfrey, hindi ka ba laging naghahanap ng henyo sa Warcraft? Mukhang isa si Tito." Sumunod, si Didi ay nagsimulang gumawa ng isang simpleng pagsasalaysay ng nangyari sa nakalipas na 2 oras, nang magsalita siya tungkol sa mga huling bahagi, kahit na siya ay naramdaman na ito ay hindi maisip. Napuno ng hindi makapaniwala ang mga tingin ni Godfrey, nang makitang katatapos lang ni Justin sa laro, sinabi niya kay Justin, "Paano kung subukan ni Mr. Gibson na makipaglaro sa akin? Sa tingin ko, naiintindihan mo na ang laro."
Si Justin ay nasa sukdulan na ng kanyang pananabik, at walang ibang salita na tumango. Sa sandaling makapasok ang dalawa sa laro, sa loob ng ilang minuto, nagsimula ang lahat ng uri ng panliligalig at paghihigpit. Si Didi na nakatayo sa isang tabi na nanunood ay medyo nasilaw, ngunit sa loob ay walang katulad na gulat. Kung si Godfrey ang nunokso, kay Justin, ayos lang iyon, ngunit kahit anong tingin niya rito, ang dalawa ay nakikipagpalitan ng suntok at mukhang magkatugma. Siguradong natutunan lang ito ni Justin. Nang matapos ang malawakang labanan ng larong ito, umasa si Godfrey sa kanyang pang-ekonomiyang kalamangan at sa wakas ay nakamit ang matinding tagumpay laban kay Justin, pagkatapos ay bumantong hininga. Si Didi na nanunood ay labis na nasasabik dahil hindi niya maiwasang magtanong, Tito, bakit hindi ka nagbukas ng minahan? Kung nagbukas ka ng minahan, magkakaroon ka sana ng sapat na pera para magpatuloy sa pakikipaglaban. Napakamot ng ulo si Justin, pagkatapos ay sinabing may awkward na ngiti, nakalimutan ko na kaya kong magbukas ng minahan, hindi na ako sa susunod. Ang mga salitang ito sa wakas ay nagpamulat kay Godfrey na si Justin ay isang baguhan, ngunit para sa isang baguhan na maabot ang napakataas na antas ng kasanayan sa napakaikling panahon, hindi ba siya masyadong makajos? Maaaring makaramdam ng pagkagulat at ayaw si Godfrey, ngunit may higit na pananabik. Malinaw niyang nakikita na ang potensyal ni Justin ay mas mataas kaysa dito, kung makukuha niya si Justin na sumali sa kanyang koponan, hindi ba magiging posible ang pagiging pambansang kampyon at maging ang mataas na ranggo sa World Championship? Mr. Gibson, I wonder if you have ever thought about joining team competitions. Sa tingin ko, mayroon kang ganoong kakayahan. Walang pakialam si Godfrey sa pagiging bastos habang nag-aalalang sabi. Ngumiti si Justin, naglalaro lang ako, wala akong ibang intensyon. Maaari akong mag-alok ng napakataas na sweldo, higit pa sa sahod mo ngayon sa trabaho. Agad na idinagdag ni Godfrey. Bahagyang hindi nasisiyahan si Justin, ngunit alam niya na ang kabilang panig ay walang anumang masamang layunin, hindi ako nagkukulang ng pera. Sa wakas ay napansin ni Godfrey na siya ay naging walang galang, at humingi ng paumanhin ng may ngiti, pasensya na, masyado akong nasasabik. Kung gayon maaari mo bang ibigay sa akin ang iyong mga detalye sa pakikipag-ugnayan, Mr. Gibson? Sana ay makapag-practice ako sa iyo kung may pagkakataon ako. Sa pamamagitan lamang ng pakikipagkompetensya sa mga eksperto ay maaaring patuloy na mapabuti ang isa. Malinaw na walang problema ito, iniisip pa nga ni Justin na maghanap ng ibang mapaglalaroan, kaya diretso niyang ibinigay kay Godfrey ang kanyang masen email na ibinigay ng kumpanya at ang kanyang sariling cellphone number. Sa oras na ito, biglang tumunog ang telepono ni Didi, tiningnan ni Didi ang numero, at kinuha ito sa paraang naaagrabyado. Hello? Ano ngayon? Elder sister? Sige. Nakuha ko na. Hindi ako nakikipaglokohan sa mga masasamang tao, naglalaro ako sa lugar ni Godfrey, okay, babalik ako. Paalala ni Master maaari kong gamitin paminsan-minsan ang elder sister, o Edge, kaysa sa nakatatandang kapatid na babae, o Onichan, pareho ang ibig nilang sabihin ngunit hindi gaanong awkward. Malungkot na tinapos ni Didi ang tawag, pagkatapos ay ipinakita kay Justin ang isang walang magawang ngiti, Tito, kailangan kong umuwi ngayon, kung hindi, ang aking nakatatandang kapatid na babae ay lalabas. Pabulaikin mo ako. Tiningnan ni Justin ang oras sa dingding, hindi inaasahang alas 5 na ng hapon, at talagang oras na para umuwi, kaya tumayo siya at nagpaalam kay Godfrey. Bahagyang nalungkot si Godfrey na hindi na siya makakapaglaro ng ilang rounds kay Justin, ngunit mas naabala siya sa katotohanang hiniling ni Didi kay Justin na ipadala siya sa halip na siya. Sinamantala ni Justin ang pagkakataon ng hindi pinapansin ni Didi at tinapik si Godfrey sa balikat, mahina niyang sinabi, huwag mong intindihin, tiyuhin ako sa kanya. Imposible sa atin, kailangan mo pang mag-effort. Sa nakikita ng kanyang pag-aalala, hindi mapigilan ni Godfrey na mamula, ngunit tumango pa rin siya kay Justin ang may pasasalamat. Pinaalis sila hanggang sa labas ng esports center, hindi nakalimutan ni Godfrey na paulit-ulit na paalalahanan si Justin na manatiling nakikipag-ugnayan, maliwanag na itinuturing niyang tunay na kaibigan si Justin.
Marahil kay Godfrey, ang isang taong makikipaglaro sa kanya ng Warcraft ay maituturing na isang mabuting kaibigan. Si Godfrey ay labis na nagmamahal sa kanyang propesyon. Nang makabalik na sila sa sasakyan, biglang may naalala si Justin, natatarantang tinanong niya si Didi, hindi mo ba sinabi na ikaw ay isang test tube baby? Paano na may kapatid kang babae? Nanganak ba talaga ang nanay mo ng 2 test tube baby? Tumawa si Didi, ang nakatatandang kapatid na babae na binanggit ko ay ang aking ina. Ang iyong ina. Natarante si Justin. Oo. Si Didi ay may matigas na mukha sa kanya, at sinabing may pagmamalaki, noong ipinanganak ako ng nanay ko ay napakabata pa niya, kaya noong umalis ako sa bahay kasama niya noon, nilinaw niya na hindi ko siya tatawaging mama, at kailangan ko siyang tawaging elder sister dahil natatakot siyang tingnan bilang matanda. Maaaring bata pa ako noon, pero galit na galit ako. Halatang nanay ko siya, bakit elder sister ang itatawag ko sa kanya? Hindi kaya ako magkaroon ng ina. Kaya noong lumaki ako at naging mas matino, elder sister na lang ang tawag ko sa kanya, elder sister. Nakita niya noon na may mali doon, at gusto niyang tawagan ko siyang mama, ngunit tumanggi akong makinig, patuloy ko siyang tinawag na elder sister, at pinag-iisipan niya ang problemang ito. Bahagyang tumaas ang mga sulok ng bibig ni Justin. Sa pagtingin sa teenager na babae na puno ng kaunting kaligayahang ito, bigla siyang nakaramdam ng inggit sa mainit na relasyon ng bata at cloney na mag-inang mag-ina. Ang pagkakaroon ng isang ina ay isang napakasayang bagay, hindi ba? Napaisip si Justin sa loob. 118. Dahil oras na para makaalis ang mga tao sa trabaho, ang trapiko ay nasa kasagsagan nito, kaya nang dumating si Justin sa lugar ng villa ng kanlurang suburb na binanggit ni Didi, mahigit 1 oras na ang lumipas at unti-unting dumidilim ang kalangitan. Ang mga halaman sa kanlurang suburb ay lubhang malago, ang lilim mula sa mga puno ay tumakip sa mga kalsada, na naging sanhi ng puting BMW na tila hindi kapani-pani walang kapansin-pansin. Ngunit malinaw naman, lahat ng mga high-class na lugar ng villa na tulad nito ay may parehong problema. Walang ibang tao sa kalsada. Ayon sa direksyon ni Didi, nagmaneho sila hanggang sa isang maliit na patio. Matingkad ang ilaw ng bahay, may naghihintay sa bahay. Sige, salamat Tio, kailangan ko nang mag-concentrate sa pag-aaral ko, kaya dapat isipin mo ako. Hindi gustong humiwalay, kinusot ni Didi ang kanyang malalaking mata kay Justin habang nagsasalita siya. Hinaplos ni Justin ang malambot na buhok ng batang babae, pagkatapos ay pabirong pinagalitan, bakit kita iisipin ng walang dahilan? Bumaba ka sa kotse, batang babae, huwag mong ipagpatuloy ang iyong nakatatandang kapatid na babae, o hindi, naghihintay ang iyong ina. Si elder sister, makakalimutan niya ang pagbabalik bilang mama ko sa buhay na ito. Matigas ang ulo ni Didi. Pagkababa ng sasakyan, magiliw pa siyang bumuga ng halik kay Justin bago isara ang pinto at tumakbo patungo sa kanyang tahanan. Nang makitang payapang binuksan ni Didi ang pinto at pumasok sa bahay, nakahinga ng maluwag si Justin. Iniisip kung paano pa siya may mga bagay na dapat asikasuhin sa gabi, pagkatapos ay tiningnan niya ang oras sa dashboard, malapit na mag-alas 6 ng gabi, kaya agad niyang tinapakan ang accelerator at umalis sa lugar na ito ng mga villa. Habang marahan na pumapasok sa bahay, humakbang si Didi sa Mediterranean rug sa ibabaw ng pinewood floor. Hinubad ni Didi ang kanyang pink na flat canvas na sapatos para ipakita ang cute na puting medyas na may cartoon print na suot niya, pagkatapos ay naglakad patungo sa sofa sa sala. Dahan daw ang ibinaba ni Didi ang kanyang katawan patagilid at nakita ang isang pamilyar na figure na nakahiga sa leather chiva sofa. Ang kulot na buhok ng taong ito ay nakalatag hanggang sa sahig, siya ay may hubog na katawan, at ang radya ng pares ng namumukod tanging puwitan ay sapat na upang ang karamihan sa mga kababaihan ay magngangalit ang kanilang mga ngipin sa paninibugho. Hinawakan ng matikas at kaakit-akit na babae ang aklat na Tokugawa Ieyasu at bahagyang binaliktad ang isang pahina. Bigla siyang nagsalita, simula kailan naging isang taong tahimik at maingat na umuuwi ang ating pangunahing tauhang si Didi. Hindi ito pag-iingat, ito ay upang magbantay laban sa mga pag-atake.
Pumasok ka, walang landmines. Nakangiting sabi ng ginang. Nang makitang hindi galit ang ginang, tinapik-tapik ni Didi ang kanyang dibdib bilang maluwag. Nakangiti siya habang naglalakad papunta sa gilid ng ginang, at marahang hinahaplos ang makinis na buhok ng ginang. My great elder sister, you're really getting you are younger and pretty, in another few years our age will have to change. Tusong brat, alam mong late kang umuwi, at natuto ka pang mag-bootlick. Inabot ng ginang ang kanyang puting daliri upang masuyong tapikin ang ilong ni Didi. Tiningnan niya ang teenager na babae na may napakaraming kahinahunan. Ilang beses ko bang sinabi sa iyo na tawagin mo akong mama, hindi elder sister? Ikaw ang gustong tawagin kitang elder sister, hindi mama ang tawag ko sa'yo, matanda na si mama. Elder sister, napakabata mo pa. Nakapout si Didi habang nagsasalita. Tumayo ang ginang, ibinaba ang kanyang libro, at hinayla si Didi pababa para umupo kasama niya sa sofa gamit ang dalawang kamay. Sa marangal na paraan ay sinabi niya, noong bata ka pa. Noon, bata pa ako at walang malay, pero hindi ito tama. Ngayong tumanda ka na at naging matino ka na, paano mo ako paulit-ulit na tinatawag na elder sister imbes na mama? Hindi ba nakakahiya kung may makarinig? Hindi yun big deal. Gusto kong sabihin elder sister, magaling si elder sister, walang generation gap kay elder sister. Si Didi ay nagpakita ng isang nakakatawang ngiti. Didi, maging masunurin, tawagin mo akong mama. Nagpatuloy sa pagtatalo ang ginang. Suwayan ako, gusto ko lang maging little sister mo. Ako ang iyong ina, paano ka tatanggi na makinig sa akin? Galit na sabi ng ginang habang nakakunot ang kanyang mga kilay. Nagpout si Didi at umiling, hindi ikaw ang mama ko. Tatawagin lang kitang elder sister, elder sister, elder sister. Paanong hindi ako ang mama mo? Natarante ang ginang, medyo tumaas ang boses, malas ka anak. Anong masasabi ko sa'yo? Alam mo ba kung gaano kakatagal sa tiyan ko? 10 months of pregnancy, flesh and blood na lumabas sa tummy ko, how can you not call me mama? No. Magiliw na pagtanggi ni Didi. Isinubsob ang sarili sa dibdib ng ginang, at niyakap ang malambot at napakagandang bewang ng ginang. Ayoko lang natawagin kang mama, kahit natawagin kitang mama wala akong papa, para akong pinanganak sa bato, mas nakakagaan sa loob na tawagin kang elder sister, at least I won't loan. Ang nautol na malambing na boses ay parang nagngangalit na alon na humahampas sa dalampasigan. Nabigla ang ginang, at unti-unting namamasa ang kanyang mga mata. Hinaplos niya ang likod ng kanyang anak gamit ang isang kamay, at bahagyang hinalikan ang buhok ni Didi. I'm sorry, Didi. Si mama ang nagdala sa iyo sa mundong ito, ngunit hindi kita mabibigyan ng papa, pinabayaan ka ni mama. Sa tabi ng table lamp, mahigpit na magkayakap, tahimik at matahimik ang dalagang mag-ina. Nang bumalik si Justin sa bahay, naamoy na niya ang halimuyak ng pagkain na umaagos palabas ng bahay. Hindi na makapaghintay si Justin na buong hapon nang nagugutom, mabilis niyang ipinarada ang sasakyan at tumakbo papunta sa bahay. Oo nga, inihain na ni Yuna ang mga pinggan sa mesa, winter melon pork ribs, cauliflower na may tenderloin, inihaw na talong at ilang iba pang mga pagkaing naglalabas ng umuusok na halimuyak. Napansin ni Maria na nakaupo sa sofa si Justin na pumapasok sa bahay. Bahagyang kumunot ang kanyang maselang kilay, ngunit hindi siya nagsalita. Tahimik siyang tumayo, naglakad patungo sa hapagkainan at umupo, pagkatapos ay tinawag ang kusina, Wangma, tumigil ka sa pagtatrabaho, lumabas ka at kumain. Nakaramdam ng init sa loob ni Justin, nakangiting tanong niya, hinihintay akong kumain ng sabay. Si Yuna ang naghihintay sa iyo at hindi ako, hinihintay kong kumain si Yuna. Matapos sabihin ito ni Marian sa medyo paikot-ikot na paraan, nagsimula siyang kumain ng walang pakialam kay Justin. Si Yuna na lumabas ng kusina ay magiliw na ngumiti at nagsabi, hindi na kailangang makinig ni Young Master sa pagmamaneho ni Miss, talagang hinihintay ka ni Miss. Nang marinig ito, medyo nakaramdam ng inis si Marian, ngunit hindi niya ito pinabulaanan dahil alam niyang may magandang intensyon si Yuna, kaya nagpatuloy lang siya sa pagkain gamit ang kanyang maliit na bibig.
Nasanay na si Justin sa malamig na katahimikan sa pagitan nila, masaya siyang ngumiti kay Yuna, nagdagdag ng mga pagkain sa rice bowl ni Yuna, pagkatapos ay nagsimulang kumuha ng mga pinggan para sa kanyang sarili. Ang kapaligiran sa mesa ay medyo awkward, si Marian ay nanatiling tahimik, na parang wala siya. Patuloy na sinisikap ni Yuna na ayusin ang relasyon ng dalawa sa pamamagitan ng paghimok sa kanila na magsalita pa sa isa't isa, ngunit nang makita ang kakilakilabot na mood ni Marian, hindi niya alam kung saan magsisimula. Malakas na sinaksak ni Justin ang pagkain. Dahil sa gawa ni Yuna, wala siyang mood para bantayan ang pambihirang lamig ngayon ni Marian. Ilang sandali pa ay naubos na niya ang laman ng buong mangkok, pagkatapos ay pinuntahan ulit ito ng kanin. Young master, kung kulang ang kanin, makakapagluto din ako ng pansit. Masayang sinabi ni Yuna, natatakot na si Justin ay walang sapat na pagkain. Umiling si Justin, tama na, mabubusog ako pagkatapos ng mangkok na ito. Hindi nasisiyahan si Marian at sinabing, Wang Ma, bakit mo siya tretuhin ng mabuti? Kumakain lang siya at hindi nagtatrabaho, kung kakain siya ng marami sayang lang ang butil ng bansa. Natagpuan ni Yuna ang mga salitang iyon na hindi tama, at apurahang sinabi, Miss, paano mo nasabi ang ganoong bagay? Ang matinding gana ni Young Master ay isang magandang bagay. Ang kanyang gana ay mabuti, ngunit nawala ako sa akin. Hinampis ni Marian ang chopstick sa mesa, tumayo, at naglakad patungo sa hagdan. Pinipigilan niya ang lahat ng galit na iyon sa kanya mula pa noong hapon, ang lalaking ito ay hindi nag-effort sa trabaho, naglaro sa oras ng opisina, at ngayon ay lumabas pa siya upang maghanap ng mga taong makalaro. Fine. Hindi niya ipinaliwanag sa akin ang bagay na iyon kay Talia, hindi nagpahayag ng kahit katiting na opinyon, at tiniis ko ito. Ngunit hindi iyon ang katapusan, naglaro siya sa labas hanggang sa gabi na bago umuwi, ngunit hindi niya alam na tumawag sa bahay bago, dahilan upang ako at si Yuna ay bulag na maghintay sa kanya. Tapos pagbalik niya, hindi man lang siya nagpaliwanag at nagsimulang kumakayod ng pagkain. Nais ni Maria na maipasok niya ang mangkok sa bibig ng lalaking iyon, at tingnan kung magkakaroon siya ng sapat na makakain noon. Masyadong mabilis ang lahat, hindi maisip ni Justin kung ano ang nangyari bago pa man umakyat si Marian at isinara ang kanyang pinto ng malakas. Wang Ma, may nagawa ba akong mali? Nagtataka si Justin, baka galit siya dahil lang sa marami itong kinakain. Umiling si Yuna na may mapait na ngiti, siguro dahil nakita ka ni Miss na late na umuwi, pero hindi ka nag-iiwan ng mensahe sa kanya, kaya natarante siya. Young Master, huwag mo nang masyadong isipin, nagalit lang si Miss dahil may pakialam siya sa'yo. Ang pag-aalaga na ito ay medyo nakakatakot. Si Justin ay nagpakita ng isang nakakahiyang ngiti. Saglit na nag-alinlangan si Yuna, pagkatapos ay maingat na hinikayat, Young Master, sa totoo lang, hindi nagalit si Miss nang walang dahilan. Dati, kami lang ni Miss kaya hindi na kinailangan pang maghintay ni Miss. Maaari siyang kumain kapag gusto niya, at umalis kapag gusto niya. Ngunit ngayon ay may isa pang tao sa pamilya. Si Miss ay nagmamalasakit sa iyo, ngunit ikaw, Young Master, ay nagpapabeya sa kanyang damdamin. Hindi ka nagpadala sa kanya ng mensahe at umuwi ng isang oras na late. Baka maramdaman ni Miss na hindi mo siya nirerespeto kaya nagalit siya. Hindi nakaimik si Justin, parang siya talaga ang may kasalanan, at may kasalanan na tumango, paano ito, Yuna, bilang isang tao na nakasanayan ko ng maging pabaya. Magsisikap akong magbago, ngunit sa hinaharap, kung lampas na sa oras ng pagkain at wala pa rin ako sa bahay, mangyaring huwag mo akong hintayin. Paminsan-minsan ay nagkakagulo ako at nakakalimutan kung tumawag. Nakangiting pumayag si Yuna, at may kasiyahang nagdagdag ng mga pinggan sa mangkok ni Justin. Nang mabusog na siya, tiningnan ni Justin ang oras. Wala pang 7:30, at may sapat na oras para makarating sa Roslyn Bar. Hindi niya pinangarap na kalimutan ang bagay na ito sa gabing ito, kung hindi, hindi siya magiging mapayapa sa natitirang bahagi ng kanyang buhay kapag may nangyaring sakuna kay Roslyn. Pagkatapos lamang sabihin kay Yuna na kailangan niyang umalis ng bahay para sa isang bagay, mabilis na nagmaneho si Justin palabas ng villa.
Si Marian na nasa pag-aaral na gumagawa ng kanyang trabaho ay narinig ang tunog ng makina ng sasakyan mula sa bukas na bintana. Nakakunot ang kanyang mga kilay, ibinaba niya ang kanyang fountain pen at lumabas ng kanyang study, tumingin sa paligid sa ibaba. Oo naman, si Justin ay wala kahit saan. Wang Ma, saan siya nagpunta? Nag-alinlangan si Marian, ngunit nagtanong pa rin. Si Yuna ay nasa kalagitnaan ng pagpupunas ng mesa, nang marinig niya ito, ipinakita niya ang isang masayang ngiti at sinabing, mukhang may pakialam pa rin si Miss kay Young Master. Actually, dapat mas mag-chat ang mga kabataan, wala namang dapat ikagalit. Hindi sumagot si Marian, ayaw niyang magsabi ng ilang bagay na mag-aalala kay Yuna. Sanay na si Yuna sa paraan ng pakikipag-usap ni Marian, kaya patuloy siyang sumagot, sinabi ni Young Master na sasali siya sa piging ng isang kaibigan. Sinabi niya na maaaring hindi siya umuwi ngayong gabi, at sinabi sa amin na huwag hintayin siya. Bangkwat. Huminga ng malalim si Marian para medyo gumaan ang pakiramdam niya. Parang kinakausap niya ang sarili niya, ngumisi siya at sinabing, hintayin mo siya. Hindi na kailangang maghintay para sa kanya. Sa sinabi nito, tumalikod si Marian at bumalik sa kanyang pag-aaral, at muling isinara ang pinto ng malakas. 119. Elk Garden? Sa kanlurang rehiyon ng Stonegate, mula sa pagkarinig sa pangalang ito ay maiisip ng sinuman ang isang lugar na nagpalaki ng mga elk, ngunit sa totoo lang ito ay isang mataas na uri ng lugar na malapit sa mga suburb. Mayroong kabuoang 3 Italya na malakuta ng mga gusali na mayaman sa estilong Gothic, tulad ng punong tanggapan ng isang mafia. Ang pinagkaiba nito sa ibang lugar ay napapaligiran ito ng malago at lunti ang halaman. Humigit kumulang 10 minuto ang biyahe mula sa pasukan ng hardin hanggang sa pasikot-sikot na kalsada. Ang karaniwang tumatangkilik sa lugar na ito ay pawang mga sikat na negosyante at politiko mula sa Stonegate. Maaaring magkaroon ng magandang antas ng pagiging kumpidensyal ang mga ordinaryong lugar na may mataas na uri, ngunit ang isang liblib na lugar na tulad nito ang makapagbibigay sa mga hindi gustong matiktik ang kanilang pribadong buhay sa isang kasiyasyang pakiramdam ng seguridad. Ngunit ngayon, ang mga bisita ay lubhang mas kaunti, na para bang maraming mga bisita ang tahimik na sumang-ayon na hindi pumunta ngayong gabi. Maliit na bilang ng mga bisita ang pumasok sa pangunahing lounge ng pangunahing gusali ng Elk Garden sa mababang paraan. Ang nagpalabas ng mas mapang api na kapaligiran sa bahaging ito ng lupa ay ang mga bodyguard na nakatayo sa paligid ng lupain. Nakapwesto ang bawat isa ng 5 hakbang ang layo sa isa't isa habang malamig nilang pinagmamasdan ang bawat dumadaang bisita at sasakyan. Isang itim na Aston Martin ang dahan-daang nagmaneho papunta sa harapan ng lugar. Ang klasikong English brand luxury car ay tahimik na gumalaw ng walang anumang dagandong. Ang bilog na nakaharap kay Little Joe ay itinago ang kanyang bartender uniform at isinuot ang kanyang suit. Magalang siyang bumaba sa upuan ng pasahero sa harap at binuksan ang pinto sa likod para sa pangunahing tauhan na nakaupo sa likuran. Isang kristal na kulay na mataas na takong na sapatos ang unang lumabas sa kotse, kasunod nito ay patas, mala-jade na mga binti, pagkatapos ay unti-unting lumitaw ang isang pula at itim na panggabing damit sa paningin ng lahat, na dumapo sa maliwanag na pulang carpet. Ang buhok ni Roslyn na maingat na sinukli ay ginupit para bumagay sa damit panggabing suot niya. Bahagya niyang inayos ang buhok na nakalaylay sa kanyang mga mata at ilang hibla na lamang ang naiwan sa kanyang palawit na umiindayog sa hangin. May isang itim na rosas na gawa sa lace sa kaliwang balikat ng damit panggabi, habang ang kanyang magandang balat ay nakalabas sa kabilang panig. Ang disenyo ng panggabing damit ay tila parehong classico at matikas na ang itaas na kalahati ay binubuo ng mga katanji, tanging disenyo ng itim at pula na mga bulaklak, habang ang ibabang kalahati na kumakalat na tila misteryoso ngunit sexy ay natatakpan ng isang patong ng komplikadong Vine-esque gauze na sikat noong panahon ng Baroque. Sa gabing ito, ang babaeng ito na laging may catamaran at kaakit-akit na aura ay parang isang kahangahangang prinsesa ng maharlikang pamilya. Siya ay kaakit-akit gaya ng dati, ngunit sa malayo lamang siya natatanaw at walang nang ahas na lumapit.
Si Roslyn ay isa sa mga nangungunang tungkulin ng piging ngayong gabi at siya rin ang tahimik at mababang pangunahing underworld na empress ng kanlurang rehiyon, kaya marami sa mga bisita ang nakakakilala sa kanya sa isang tiyak na lawak. Sa loob lamang ng ilang taon, ang kontrol sa ekonomiya ng Red Thorn Society sa underworld ay hindi na mababa sa West Union Society. Si Roslyn, bilang espiritual na pinuno at utak ng Red Thorn Society, ay isang pangalan na nalaala ng mga tao mula sa parehong lehitimong at hindi lehitimong mga negosyo. Gayunpaman, ang pinuno ng underworld na lumitaw sa sandaling ito ay napakaganda kaya nabighani niya ang lahat, ngunit walang sino man ang maaaring makakita ng anumang pagkakahawig sa kanya sa isang boss sa ilalim ng mundo. Nagbunga ito ng ilang posibleng maling akala para sa napakaraming lalaki. Marahil ang demonyo ng impyerno ay umibig sa isang ginoo ng secular na mundo. Big sis, bakit wala pa si Justin? Tiningnan ni Little Joe ang kanyang relo, lumipas na ang takdang oras, kaya mahina siyang nagtanong. Marahan na ba maantong hininga si Roslyn, saka tumalikod para sunduin ang ibang figure na nasa loob ng sasakyan. Si Rowena na nakasuot ng plain white princess dress ay lumabas na namumula. Hindi man siya kaakit-akit gaya ni Roslyn, mayroon siyang sariling kakaibang inosenteng alindog. Gayunpaman, ang batang babae ay tila hindi sanay na ilantad ang kanyang mga balikat at magkaroon ng gayong detalyadong make-up, kaya nahihiyang ibinaba niya ang kanyang ulo. Rongrong, tumingin ka? Ang ganda mo talaga, huwag kang matakot. Ngumiti si Roslyn at nagpalakas ng loob. Sa wakas ay nag-ipon ng lakas ng loob si Rowena. Matapos mapansin ang mga tingin ng mga taong nakapaligid sa kanya na humahanga sa kanya imbes na tingnan siya ng masama, medyo kumalma siya, ngunit hindi man lang humupa ang pamumula niya. Halika at sabihin kay Little Joe kung bakit wala pa ang Kuya Justin Morris. Sabi ni Roslyn. Nag-react si Rowena ng isang, na tunog, pagkatapos ay kumurap at sinabing walang katiyakan, dahil ba sa ayaw niya maging masyadong kapansin-pansin. Binigyan siya ni Roslyn ng isang pagsang-ayon na sulyap, pagkatapos ay bahagyang umiling sa Little Joe, kita mo. Si Rongrong ay mas bata kaysa sa iyo, ngunit naiintindihan niya ito, kailan ka pa magiging matalino. Awkward na tumawa si Little Joe, pero hindi ba sinabi ni Justin na pupunta siya? Bakit hindi ko siya nakikita kahit saan? With his means, pwede na lang siyang pumasok anytime na gusto niya. Kung sinabi niyang nandito siya, siguradong nandito siya, pumasok na lang muna tayo. Hindi nagalinlangan si Little Joe sa pahayag na ito, ngunit nag-aalala pa ring nagtanong, Kuya, tayong tatlo lang at si Kuya Justin na hindi pa lumilitaw, magiging ligtas ba ngayong gabi nang walang anumang uri ng proteksyon? Ito ang teritoryo ng West Union Society. Ito ay inaasahan na noon pa man, kung ano ang dapat mangyari ay mangyayari sa kalaunan, kung ano ang hindi dapat mangyari, maaaring kalimutan ang tungkol sa nangyari. Napatulala si Little Joe, hindi niya maisip kung ano ang ibig sabihin nito. Habang mabilis na naglalakad para maabutin, palihim niyang tinanong si Rowena na puno ng curiosity habang sinisiyasat nito ang paligid, Rongrong, ano ang ibig sabihin ni Kuya? Nagkunwaring mature si Rowena habang bumantong hininga, Little Joe, kung ano ang dapat mong malaman, natural na malalaman mo, kung ano ang hindi mo alam, hindi magkakaroon ng anumang layunin kahit pa sabihin. Pagkasabi ng kanyang piraso, hindi na siya pinansin ng dalaga. Bakit may isa pang big sis dito? Mapait na buntong hininga si Little Joe. Matapos makapasok sa maluwang na bulwagan ng piging, sinindihan ng matingkad na kristal na mga chandelier ang bulwagan hanggang sa puntong parang araw, na puno ang hangin ng matamis na amoy ng mga cocktail at ang mga high-class na pabango sa mga kalalakihan at kababaihan na naruroon. Ang mga masaganang dessert at prutas ay nakadisplay ng maayos sa isang gilid ng bulwagan na may ilang mga server na nakauniporme na naglalakad sa gitna ng mga bisita. Dahil ang piging ngayong gabi ay halos ang kanlurang rehiyon at silangan na rehiyon ng underworld na leader sa paghaharap, ang mga bilang ay mas mababa pa rin sa iba pang mga piging sa kabila ng maraming tao na dumalo. Ang manipis na karamihan ay nakatayo sa dance floor, tinatalakay ang mga paksa ng negosyo at paglilibang, ang mood ay tila maayos. Hindi sinasabi na ang puwersa na may pinakamaraming kalahok ay ang West Union Society.
Halos bawat elder ng West Union Society ay nagdala ng ilang mga subordinate at confidants para humarap sa piging na ito habang malakas silang nakikipag-chat sa kanilang mga kasosyo mula sa mga lehitimong negosyo. Nang lumitaw si Roslyn sa banquet hall, naakit niya ang mga tingin ng lahat ng naroroon. Ang mga panauhin ay nagpakita ng pagtataka, puot, kasakiman, pagnanasa, pagsamba at lahat ng uri ng emosyon, ngunit walang nang ahas na umakyat para batiin si Roslyn. Kung tutuusin, walang sino man sa kanila ang makapaghuhula kung paano magwawakas ang gabing ito. Ang ilan sa kanila ay nakatanggap pa nga ng impormasyon na si Roslyn ay nabaril kanina, ngunit nang makita ang buhay at malusog na ginang na lumitaw sa bulwagan na ito ay naging dahilan ng pagbagsak ng tsismis. Gayunpaman, mas marami sa kanila ang nabigla sa kung paano naglakas loob si Roslyn na pumasok sa piging ng West Union Society nang walang anumang proteksyon. Alam nila na lilito ang mag-ama ng Darkwater, at wala siyang ibang pagpipilian kundi ang sumama kung gusto niya o hindi na bigyan sila ng mukha. Pero para makapasok siya ng ganoon ng walang kaunting depensa, walang matipunong bodyguards, at sa halip ay nagdala ng kaakit-akit na hindi kilalang babae, masyadong malakas ang loob ni Roslyn, diba? Sa sandaling ito, isang lalaking nakasuot ng waiter ang lumapit kay Roslyn, "Maganda madam, may karangalan ba akong mag-alok sa iyo ng isang baso ng champagne bilang papuri sa iyong kagandahan?" Nang marinig ang pamilyar na boses na ito, sadyang lumingon si Roslyn, si Justin talaga ang lumitaw bilang isang waiter na may hawak na isang plato ng baso na puno ng champagne. Magiliw na ipinikit ni Roslyn ang kanyang mga mata na parang isang masayang asawa pagkatapos kumuha ng isang baso ng sparkling na alak, at hindi maiwasang mapangiti at sabihin, "Ito ba ang maalamat na sorpresa na naruroon? Bakit ka naging waiter?" "Due to time constraints, it wasn't convenient for me to enter with you guys. Wala akong maisip na magagandang ideya na maaaring magpapahintulot sa akin na makapasok ng hindi nakikipag-away, ngunit sa kabutihang palad ay nabangga ko ang may-ari ng mga damit na ito nang lumabas siya upang itapon ang isang bag ng basura." "Justin, nakaka-relax ka talaga, kinakabahan kaming lahat habang mukha kang pumunta dito para maglaro." Hindi makapaniwalang sabi ni Little Joe. Tumingin sa kanya si Justin na may nakakalokong ngiti, "Little Joe, habarin mo ang iyong damit." "Para saan?" Tinakpin ni Little Joe ang kanyang dibdib, na may "Resist till the last breath" look. "Gusto kong palitan ang vest ko sa suit Morris." Napakurap si Justin sa kanya. Walang saysay ang pagtutol ni Little Joe, dahil si Roslyn na nakatayo sa gilid ay sinenyasan na siyang makinig kay Justin gamit ang kanyang mga mata. Nang walang pagpipilian, mabigat niyang sinundan si Justin sa isang sulok upang magpalit ng mga damit. Tulad ng hindi niya matatakasan ang kapalarang ito, muli siyang naging waiter. Mukhang nanlumo ang maliit na si Joe habang inosente at nakakaawa niyang pinunasan ang kanyang mga luha. Kinuha niya ang plato na hawak ni Justin, pagkatapos ay pumasok sa trabaho. Ang ganitong mga damit ay nababagay pa rin kay Little Joe. Palihim na komento ni Rowena. Nagulat si Justin na dinala ni Roslyn si Rowena, parang nagdesisyon si Roslyn na alagaan si Rowena, kung hindi niya dadalhin ang babae sa isang lugar na ganito. Umaasa na lang siya na ang gabing ito ay hindi masyadong nakakakilabot, kung hindi makayanan ng dalaga ay masama. Hindi niya alam kung paano haharapin ang kapatid niya. "Rose, anak ko, sa wakas nandito ka na." Isang malinaw na boses ang tumunog na pag-aari ng isang taong mayabang na lumitaw sa Roslyn Bar, iyon mismo ang boses ni Martin. Si Martin na nakasuot ng tailcoat ay tila may kultura at pino, ang malinis at gwapong mukha nito ay walang kamukha sa kanyang pagiging nasa katanghaliang gulang na lalaki. Tulad ng isang English gentleman, puno siya ng classiness, mahinahon at determinado. Sa likod niya ay ilang malalaking kuha ng West Union Society at mga personal na bodyguard ni Martin. Sa gilid ni Martin ay isang maikling lalaki na nakaitim na suit. Ang lalaking ito ay mukhang mas matanda kaysa kay Martin, hindi siya mailalarawan bilang gwapo o pangit, ngunit ang kanyang buong pagkatao ay naglabas ng isang pakiramdam ng madilim na misteryo. Ang nakangiti niyang mukha ay parang pag-aari ng isang zombie na lumabas sa kabaong nito, pinilit ngunit hindi kapani-pani walang sinsero.
Agad na nawala ang dimples ng ngiti ni Roslyn nang walang bakas, hindi ko na matindaan kung 2 o 3 taon na ang nakalipas nang sabihin ko sa iyo na, hindi na ako ang iyong anak. Hindi nagalit si Martin sa biglaang panlalamig at kawalan ng respeto ni Roslyn, at mainit na sinabi, paano ko ito ilalagay, mas makapal ang dugo kaysa tubig. Isang bagay ang gumawa ng kaguluhan sa mga ordinaryong araw, ngunit ang pakikipag-usap sa iyong ama ng ganito sa harap ng isang nakatatanda ay hindi masyadong angkop, hindi ba? Ang pagkikita ng mag-ama na ito sa wakas ay natapos ang simpleng sulo-salo na ito na ilang sandali pa ay umabot na sa pangunahing palabas, marami na sa mga panauhin ang nagsimulang palibutan sila upang marinig ang kanilang palitan. Hindi nakipagtalo si Roslyn kay Martin tungkol dito, at sa halip ay inilipat ang kanyang tingin sa maikling lalaki na may mabait na ngiti, ikaw ang pinuno ni Darkwater, Mr. Galton Su. Mahinhin na ikinaway ni Galton ang kanyang kamay, na parang isang mabait na tiyuhin na nakatingin sa batang babae na kapitbahay, ako ay ikinararangal na nakilala ni Miss Roslyn itong si Watkins. Gayunpaman, itong si Watkins ay hindi naging pinuno sa loob ng maraming taon, ako na ngayon ang chairman ng Darkwater Corporation, ikinagagalak kitang makilala. Sinisikap ng nag-iisang underworld na ninong ng East Region na maghatid ng napakalinaw na mensahe. Mas mataas ang grade ko sa inyo. 120. Ganun ba? Inihayag ni Roslyn ang isang ekspresyon ng pag-unawa, pagkatapos ay sadyang nagtanong, ibig sabihin, nagretiro ka na sa underworld, at naghugas ng kamay mula sa mga labag sa batas na gawaing iyon, Mr. Galton. Ngumisi si Galton, medyo kakaiba ang mga salitang ito, itong si Watkins ay hindi pa nakakagawa ng mga ganoong bagay. Palagi akong gumagawa ng tapat at maingat na trabaho, pinagpapawisan ito kasama ng mga kapwa ko kapatid sa Darkwater. Ito ay kung paano itinatag ang Darkwater Corporation ngayon, maaaring narinig ni Miss Roslyn ang ilang mga bias na ulat. Kung sasabihin ng isang hamak na hudlom na hindi siya nagnakaw ng pitaka, ang mga tao sa kanilang paligid ay titingin sa kanya ng may paghamak. Dahil ang ganitong uri ng hudlom ay hindi sanay sa pagsisinungaling. Ngunit ibang kwento kung ito ay isang bihasang ninong tulad ni Galton na gumamit ng malupit at maling paraan upang pag-isahin ang underworld ng silangang rehiyon. Kung sasabihin niyang puro kasinungalingan ang kanyang karera at mga gawa, mukhang napakatapat niya. Ang mga tao sa paligid ay hindi humahamak sa kanya sa pagiging makapal ang balat. Dahil, ang pagsasabi ng mga walang hiyang salita ay nagpakita na hindi siya nagbigay ng pakialam sa mukha. Sa wakas ay naunawaan na si Roslyn kung anong klaseng tao talaga ang matandang fogey na ito na maraming alamat tungkol sa kanya. Ang taong walang hiya ay walang kapantay, ang mga salitang ito ay totoo. Mukhang nasaktan ni Roslyn si Mr. Watkins, nagtataka ako kung bakit binibigyan ni Mr. Watkins ang ating kanlurang rehiyon ng karangalan na makasali ka sa piging na ito. Tanong ni Roslyn. Kung hindi lang dahil sa ama at anak ng pamilya Watkins, hindi na niya kailangan pang mag-abala tungkol sa imbitasyong ito mula sa Martin. Pinutol ni Martin ang kanilang pag-uusap, Rose, maaaring hindi mo alam ito, ngunit ang nag-iisang anak na lalaki ni Mr. Watkins, si Deacon ay kasing edad Morris. Kumunat ang noo ni Roslyn, may kapansin-pansin ba dito? Lumingalinga si Martin sa mga tao, pagkatapos ay nagsabi, hindi ka na bata, bilang iyong ama, hindi kita kailanman inalagaan ng mabuti mula nang mamatay ang iyong ina. Gusto kong magkaroon ng magandang pamilya na mapapangasawa Morris. Sa kabutihang palad, si Mr. Watkins ay may parehong ideya, kaya sinasamantala namin ang piging na ito para ipakilala kayong dalawa sa isa't isa. Nagsalita si Martin sa napakalinaw na boses, marami sa mga panauhin sa kanilang paligid ang nakarinig ng sinabi, at sa wakas ay naunawaan ang layunin ngayon. Sa sandaling nalaman nila, lahat sila ay nagsiwalat ng mga mukha ng biglaang pag-unawa, habang sila ay gumawa ng isang aksyon sa pamamagitan ng pagpuri sa ideyang ito. Ngunit iba ang ekspresyon ng taong pinag-uusapan. Sumilay ang lamig sa mga mata ni Roslyn nang sumilay ang mapang-asar ng ngiti sa kanyang mga labi. Isa.
Sa kabilang banda, sina Martin at Galten ay parehong may matamis na ngiti, na para bang sila ay mga nakatatanda na naghihintay sa kasal ng kanilang anak na lalaki at babae upang maging isang pamilya sa pamamagitan ng kanilang kasal. Napakasama ng pagkana na ito. Si Justin na nakatayo sa likod ni Roslyn ay lihim na umiling at bumaantong hininga. Ang motibo ni Martin ay hindi maaaring maging mas malinaw. Kung makikipaglaban sila sa Red Thorn Society, magkakaroon sila ng malaking pagkatalo, kaya bakit hindi gumawa ng matinding aksyon sa pamamagitan ng direktang pakikipag-alyansa kay Darkwater upang pilitin si Roslyn na pakasalan si Deacon. Sa ganitong paraan, ito ay nangangahulugan na kapag ang alyansa ng Darkwater at West Union Society ay bumagsak sa Red Thorn Society, hindi makakalaban si Roslyn, kung hindi, siya ay makakaranas ng isang pincer attack. Kahit gaano pa niya kagustong tulungan ang kanyang mga kapatid, wala pa ring magagawa si Roslyn kundi magdusa sa katahimikan. Hanggang sa pinagsanib puwersa nina Roslyn at Darkwater sa West Union Society, hinding-hindi iyon mangyayari. Nang hindi man lang binanggit ang mataas na antas ng tagumpay kung nakipagsanib puwersa si Darkwater sa West Union Society, imposible para sa Martin na sumuko sa West Union Society. Ang mga bagay ay tiyak na kumukulo hanggang sa kamatayan ng alinman sa kanila. Ang matandang fox na ito na si Galten ay tiyak na natimbang ang mga kalamangan at kahinaan, dahil makakatanggap siya ng malaking benepisyo mula sa pakikipag-alyansa kay Martin, at maaaring tumanggap pa ng napakalaking teritoryo mula sa West Union Society nang walang anumang pagkatalo. Bakit niya pakakawalan ang freebie na ito para tulungan ang isang umuusbong na brat na tulad ni Roslyn? Hindi kapuputin ng mga skimmer ang mga skimmer, dahil ito ang pinakaligtas kung ang magkabilang panig ay mga skimmer. Ang isang alyansa kung saan ang magkabilang panig ay nakabantay sa lahat ng oras ay isang matatag na alyansa. Kung ito ay ilang taon na ang nakalilipas, nang ang kanlurang rehiyon ay mayroon lamang West Union Society, tiyak na hindi maiisip ni Galten na idikit ang kanyang kamay sa kanlurang rehiyon. Mapayapa siyang mananatili bilang pinuno ng silangang rehiyon. Kung sobra-sobra nilang ipagmalaki ang kanilang mga kakayahan, mabubugbog sila sa pagiging kakaiba. Ngunit ngayon na ang silangan at ang kanluran ay malinaw na nahati sa dalawang magkahiwalay na rehiyon, bilang ang Panginoon ng silangan, kung hindi niya sasamantalahin ang pagkakataong ito upang kainin ang malaking cake na tinatawag na rehiyon ng kanluran, kung gayon ang kanyang buong buhay bilang isang ambisyosong karakter ay magiging walang kabuluhan. Maaaring hindi maintindihan ni Miss Roslyn ang aking anak, ang dongcheng ng aking pamilya ay may mainit na karakter, lahat ng mga babaeng nakakilala sa kanya ay nagustuhan siya. Naniniwala ako na kung nakipagkasundo sa kanya si Miss Roslyn, mangyayari ang kasal sa loob ng ilang oras. Nagbigay si Galten ng isang maliit na advertisement ng kanyang anak. Sa tingin mo maniniwala kami sa mga sasabihin mo? Baka ayaw ng anak mo sa mga babae. WHO. Agad na sumigaw si Galten na may itim na mukha. Itinaas ni Justin ang kanyang kamay mula sa likuran, pagkatapos ay lumakad na may hindi nakakapinsalang ngiti. Mr. Watkins, nasabi mo na ang mga kaaya-ayang bagay tungkol sa anak mo, pero bakit hindi mo siya dinala dito para makita natin? Kinusot-kusot ni Galten ang kanyang mga mata, na tila kidlat ang kanyang binabaril kay Justin. Ano ang pangalan mo, munting kaibigan? Ang kanyang pangalan ay Justin, siya ay isang subordinate ng aking anak na babae. Si Martin ang nagkusa na magpaliwanag ng nakangiti, pagkatapos ay sinabi niya kay Roslyn, anak ko, ang mga salita ng iyong nasasakupan ay hindi masyadong nakalulugod sa pandinig. Di ba dapat dinidisiplina mo siya ng maayos? Kung hindi mo kayang gawin ito, magagawa ito ni Daddy para sa iyo. Hindi na kailangan. Hinawakan ni Roslyn ang siko ni Justin at idinikit ang kanyang katawan dito. She revealed a happy smile. Justin is my lover, not my subordinate. Kung tungkol naman sa kind intentions, muna ipakasal ako sa ibang pamilya, makakalimutan mo yun. Pilit na ngumiti si Justin. Noong una, binalak niyang ilihim ang relasyon nila ni Roslyn, pero sino ang nakakaalam na ang kasalungat ay maghaharap ng arranged marriage? Nagalit pa sila kay Roslyn. Sa ganitong sitwasyon, nalantad ang kanilang malapit na relasyon, at nasayang na ang kanyang mga pagsisikap na makalusot sa lugar na ito.
Natigilan lahat ang mga nakapaligid na bisita, hindi nila akalain na hindi kapani-paniwalang lalaking ito ay magiging manliligaw ni Roslyn. Nang makita ang nakamamanghang kagandahang ito na nakasandaw sa yakap ng lalaking ito na parang isang aliping tupa, napahigpit ang hawak ng bawat lalaki sa kanilang mga baso ng alak. Iniisip nila ang baso bilang Justin at sinusubukang basagin ang baso sa pamamagitan ng pag-ipit nito. Hinaplos ni Justin ang napakagandang mukha ni Roslyn, pagkatapos ay bahagyang hinalikan ang kanyang noo. Sumunod, lumingon siya para tingnan si Galton na may maput na tingin, "Hoy, pinatunog mo ang anak mo, bakit wala pa siya?" Hindi naman siguro naligo at natulog na siya ngayon, di ba? Malamig na sinulyapan ni Galton si Martin sa tabi niya, "President Sito, ano ang problema ng batang ito?" "Magtiwala ka, Mr. Watkins, may mali lang sa isip niya. Ipapalabas ko siya sa mga tao ko at ipadala siya sa mental hospital. Ipagpatuloy natin ang pag-uusap tungkol sa ating mga anak." Ngumiti si Martin at sumagot na parang matiyagang Maginoo. Ngunit nang si Martin ay gagawa na ng order, isang figure ang lumitaw mula sa hagdanan ng red carpet ng banquet hall, at sumigaw, "Bawal mong pretuhin ang aking Justin ng bastos." Kung ang boses na ito ay pag-aari ng isang babae, kung gayon ito ay tila magaspang, ngunit kung ito ay pag-aari ng isang lalaki, kung gayon ito ay tila masyadong banayad. Sabay-sabay na napalingon ang lahat sa hagdanan. Nang makita ang taong naglakad pababa, lahat sila ay natulala. Maging si Justin na naghanda sa pag-iisip ay nanlaki ang kanyang mga mata hanggang sa tila sila ay mahuhulog. Ang lumitaw ay isang babae na nakasuot ng pink na walang balik na panggabing damit at asul na sapatos na may mataas na takong na naglalakad sa hagdanan. Ang buhok ng babae ay blonde na parang European royalty, nakaayos ito na parang isang prinsesa ang hairstyle, at nakasuot siya ng isang prinsesa na korona na may nakaimbed na diamante. Nagbigay siya ng pakiramdam na katulad ni Audrey Hepburn. Isang katangi-tanging hugis itlog na mukha na may light makeup, rosy lipstick, fake eyelashes, at western smoky effect eye makeup na naging dahilan ng kanyang malalaking mata na kayang mangakit ng mga kaluluwa. Sa kanyang mga earlobes ay nakasabit ang isang pares ng hugis gasoklay na hikaw, habang sa nakalantad na bahagi ng kanyang dibdib ay nakalatag ang isang kwintas na perlas. Ang lacy na pang-itaas na kalahati ng damit ay nakabalot sa kanyang pares ng nanginginig na snowy peaks, habang sa ibaba ng masikip na baywang ay isang malambot na puting muslin na palda. Sa bawat hakbang, iindayog ng babae, ang kanyang katawan na parang ahas habang pinananatili niya ang isang nakakahiya ngunit may kumpiyansang ngiti na naglalakad patungo sa gitna ng karamihan upang huminto sa harap ni Justin. "Justin, nagsikap ako na magbihis para sa iyo ngayon, maganda ba ako? Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master."